Nakita ko si Rosalyn, ang aking manugang, na inihagis ang balabal ni Isabela, ang aking apo, sa basurahan. Hindi ako nagdalawang isip. Tumakbo ako patungo sa dumpster at iniligtas iyon bago pa mahuli ang lahat. Iniisip si Isabela, kinuha ko ang balabal na iyon at dinala ito ng diretso sa aking bahay. Nang ilatag ko ito sa kama, may kakaibang nahawakan ang aking mga daliri. May matigas na bagay na nakatahi sa loob ng tela, nakatago sa pagitan ng mga patong ng bulak. Ang kuryosidad ay bumalot sa akin na parang lamig. Kinuha ko ang isang pares ng gunting mula sa dibuhante. Nanginginig ang aking mga kamay habang maingat kong binubuksan ang tahi, nilalaslas ang bawat sinulid. At nang makita ko ang nakatago sa loob, lubos akong nabigla. Hinding-hindi ko naisip na ang isang bagay na napakaliit, napakatahimik ay maaaring maglaman ng ganoong klaseng katatakutan. Dahil ang natagpuan ko ay hindi lamang isang bagay. Ito ay ang ebidensya ng isang kasinungalingan na tumagal ng maraming taon. Ito ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking anak. Ito ang pinakamadilim na lihim na itinago ng aking manugang. At nang maunawaan ko kung ano talaga ang ibig sabihin nito, alam kong hinding-hindi na magiging pareho ang buhay ko. Bago magpatuloy, mangyaring mag-subscribe at sabihin sa akin kung saan mo pinapanood ang kwentong ito. Dahil ang sasabihin ko sa iyo ay isang bagay na hirap pa rin akong paniwalaan na totoo. Ang pangalan ko ay Elena at ako ay 69 na taong gulang. 3 taon na akong nakatira mag-isa sa bahay na ito mula ng araw na nawala ang nag-iisa kong anak. 32 taong gulang pa lamang si Mateo nang siya ay namatay. Nangyari iyon noong Setyembre, isang Martes ng hapon. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Rosalyn na umiiyak, sumisigaw, sinasabi sa akin na naaksidente si Mateo, na nahulog siya sa hagdan sa kanilang bahay, na tumama ang ulo niya, na hindi na siya tumutugon. Nakarating ako sa ospital sa loob ng 15 na minuto. Nagmaneho ako na parang baliw. Pinapawisan ang aking mga kamay sa manibela. Nang pumasok ako sa emergency room, nakaupo si Rosalyn sa isang silya, nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng pearl gray na damit. May mantsa ng dugo sa mga manggas. Nakita niya ako at tumakbo siya papalapit sa akin. Niyakap niya ako. Humagulgol siya sa aking balikat. Gusto ko lang makita ang aking anak. Kailangan ko siyang makita. Lumabas ang isang doktor. Tiningnan niya kami ng ganoong ekspresyon na mayroon ng lahat ng doktor kapag magbibigay sila ng masamang balita. At sinabi niya ang mga salitang sumira sa aking mundo. Namatay na si Mateo. Malubhang trauma sa ulo. Wala na silang magawa. Sumigaw ako. Umiyak ako. Bumagsak ako sa malamig na sahig ng ospital. Niyakap ako ni Rosalyn. Sinabi niya na magiging maayos ang lahat. Nagugustuhin ni Mateo na maging matatag kami, ngunit walang naging maayos. Wala nang magiging maayos pa kailanman. Namatay ang aking asawa 15 taon na ang nakakaraan dahil sa atake sa puso, at ngayon, wala na rin ang aking anak. Si Mateo na lang ang natitira sa akin. Isa siyang doktor, matalino, dedikado. Nagtatrabaho siya ng mahabang oras sa ospital, nagliligtas ng mga buhay. Ikinasal siya kay Rosalyn 2 taon bago siya namatay. Isa rin siyang nurse. Nagkakilala sila sa trabaho. Ipinakilala niya sa akin si Rosalyn 1 linggo ng hapon. Naaalala ko na nakasuot siya ng cream-colored na damit at perpekto ang kanyang ngiti, masyadong perpekto. Ngunit si Mateo ay umiibig. Nagniningning ang kanyang mga mata kapag tinitingnan niya si Rosalyn. Sinabi niya sa akin na siya ang babae ng kanyang buhay, na gusto niyang magsimula ng pamilya kasama niya at gusto ko siyang paniwalaan. Gusto kong paniwalaan na nakita ng aking anak ang kaligayahan. 1 taon matapos ang kasal, nagbuntis si Rosalyn. Si Mateo ay tuwang-tuwa. Tumawag siya sa akin araw-araw upang sabihin sa akin kung paano lumalaki ang bata. Bumili sila ng bagong bahay. Pininturahan nila ng mapusyaw na pink ang kwarto ng kanilang anak na babae. Si Mateo mismo ang nag-assemble ng kuna. Naaalala ko na nakita ko siyang napakasaya, puno ng pag-asa. At nang isilang si Isabela, naramdaman ko na parang binigyan ako ng buhay ng isang regalo, isang pangalawang pagkakataon upang magmahal, mag-alaga. Ang aking apo ay maganda,
maliit, maselan, na may madidilim na mata ni Mateo. Ako mismo ang naghabi ng mint green na balabal na iyon. Inabot ako ng ilang linggo para tapusin iyon. Ang bawat tahi ay isang piraso ng aking pagmamahal para sa kanya. Mahal na mahal iyon ni Mateo. Madalas niyang sabihin na iyon ay mahiwaga, na tuwing ibabalot niya si Isabela dito, titigil sa pag-iyak ang bata. Itinago niya ang balabal na iyon na parang isang kayamanan. Ngunit pagkatapos ng aksidente, nagbago ang lahat. Naging malayo si Rosaline. Sa simula, naunawaan ko na nagluluksa rin siya. Nawalan din siya ng asawa. Kailangan niya ng oras, espasyo. Ngunit lumipas ang mga buwan at palagi na lang siyang nagdadala kay Isabela upang makita ako. Lagi siyang may mga palusot, na may sakit ang bata, na masyado siyang maraming trabaho, na kailangan niyang ayusin muli ang kanyang buhay. Ayaw ko siyang pilitin. Ayaw kong maging mausyosong biyenan. Kaya, naghintay ako, tumawag ako. Nagtanong ako kung maaari ko bang bisitahin ang aking apo. Minsan, sasabihin niya na oo. Sa ibang pagkakataon, hindi lang siya sasagot. At nang pinayagan niya akong makita si Isabela, may kakaiba akong napansin. Iba na si Rosaline, mas malamig, mas malayo. Ang kanyang tingin ay wala na ang peke na init mula noon. Mayroong kalkulasyon sa kanyang mga mata, isang bagay na nagpanerbyo sa akin. Ngunit naisip ko na kalungkutan lang iyon na binago siya ng pagkamatay ni Mateo, tulad ng pagbabago nito sa akin. Sinubukan kong maging maunawain. Sinubukan kong bigyan siya ng espasyo. Hanggang sa hapon na iyon ng Oktubre, 3 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Mateo, bumili ako ng ilang laruan para kay Isabela. Gusto ko siyang sorpresahin. Nagmaneho ako sa harap ng bahay ni Rosaline upang iwanan ang mga iyon sa mailbox. Ayaw ko siyang istorbohin. Gusto ko lang malaman ng aking apo na iniisip siya ng kanyang lola. Ipinarking ko ang aking sasakyan sa kabilang kalye at doon ko siya nakita. Lumabas si Rosaline mula sa garahe na may dalang mga sako ng basura, ilang itim na sako. Marahas niya itong hinihila patungo sa dumpster. At sa isa sa mga sako na yon, may nakita ako na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Ang balabal ni Isabela, ang mint green na balabal na yon na hinabi ko ng may labis na pagmamahal. Ito ay nakatiklop, nakalawit ng kalahati sa labas ng sako. Itinulak iyon ni Rosaline sa loob ng dumpster nang may kakaibang karahasan na para bang kinamumuhian niya ang balabal na iyon, na para bang gusto niya itong sirain. Natigilan ako. Bakit niya itinatapon ang isang bagay na napaka-espesyal? Bakit niya inaalis ang isang alaala ni Mateo? Hindi ko maintindihan. Isinara ni Rosaline ang takip ng dumpster at bumalik sa bahay. Naghintay ako ng ilang minuto. Humihingal ako. Nakaramdam ako ng paghahalo ng galit at kalungkutan. Nang nakasigurado ako na hindi na siya lalabas, bumaba ako ng sasakyan. Naglakad ako patungo sa dumpster. Binuksan ko ito. Naghanap ako sa loob ng mga sako hanggang sa makita ko ito. At naroon ito, marumi, gusot, mabaho ang mamahaling pabango at kapabayaan. Maingat ko itong kinuha. Dinikit ko iyon sa aking dibdib at nagmaneho ako pauwi ng hindi lumilingon. Umuwi ako na nanginginig. Inilock ko ang pinto. Nagtungo ako agad sa aking kuwarto. Kailangan kong mapag-isa kasama ang balabal na iyon. Kailangan kong maunawaan kung bakit ito itinapon ni Rosaline ng ganoon na para bang wala itong halaga. Inilatag ko ito sa aking kama ng maingat. Pinantay ko ito sa aking mga kamay. Marumi ito, ngunit buo. Ang mga lace edges ay matibay pa rin. Ang kulay mint green ay mukhang mapurol sa ilalim ng ilaw ng lampara. Pinatakbo ko ang aking mga daliri sa buong ibabaw. Naramdaman ko ang bawat texture, bawat tahi na ginawa ko noon. At pagkatapos, naramdaman ko ito sa mismong sentro ng balabal. Isang matigas na umbok, parihaba, nakatago sa pagitan ng mga patong ng tela. Hindi ito bahagi ng stuffing. Ibang bagay ito. Isang bagay na sadyang inilagay ng isang tao doon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Nagsimulang pagpawisan ng aking mga kamay. Ano ito?
Bakit may nakatago sa loob ng balabal ng aking apo? Binaligtad ko ang balabal, naghanap ako ng butas, ng kakaibang tahi at nakita ko yon. Sa ilalim na gilid, halos hindi nakikita, may isang linya ng perpektong tahi na ginawa gamit ang sinulid na pareho ang kulay ng tela. May nagbukas ng balabal, naglagay ng isang bagay sa loob at maingat itong tinahi ulit na halos imposibleng mapansin. Pumunta ako sa aking nightstand. Kinuha ko ang aking gunting sa pananahi, ang parehong ginamit ko upang habihin ang balabal na iyon noon. Sobrang nanginginig ang aking mga kamay na halos hindi ko na ito mahawakan. Huminga ako ng malalim. Nakita ko ang simula ng tahi at nagsimula akong maggupit ng dahan-dahan. Bawat sinulid, bawat snip ng gunting ay masyadong maingay sa katahimikan ng aking kwarto. Naramdaman ko na parang may binubuksan akong ipinagbabawal, isang bagay na hindi ko dapat hawakan. Ngunit hindi na ako makatigil ngayon. Gupitin ko ang huling mga sinulid. Nakalantad ang butas. Inilagay ko ang aking mga daliri sa loob. Nakaramdam ako ng malamig, metallic. Kinuha ko ito ng maingat at nang hawak ko na ito sa aking mga kamay, nawalan ako ng hininga. Ito ay isang selyular, maliit, itim, patay, luma, batay sa modelo, marahil 4 o 5 taong gulang. Hinawakan ko iyon na para bang isang bombang malapit ng sumabog. Ang mga tanong ay bumaha sa aking isip na parang umaapaw na ilog. Bakit nagtago si Rosalyn ng telepono sa balabal ni Isabela? Gaano nakatagal iyon doon? Bakit niya ito tinahi ng ganoon kaingat? At bakit ngayon, pagkatapos ng 3 taon, nagpasya siyang itapon na ang lahat? Naghanap ako sa drawer ng aking dresser. Mayroon akong lumang charger na itinago ko lang, sakali. Isinaksak ko iyon sa dingding. Isinaksak ko ang telepono. At naghintay ako. Ang mga segundo ay parang oras. Mababaw ang aking paghinga. Hindi tumitigil sa panginginig ang aking mga kamay. Nagkislapan ang screen. Isang mahinang ilaw ang lumabas sa kanto. Nagcha-charge na iyon. Nagpatuloy ako sa paghihintay. May minuto, 10 minuto. At nakita ko, hanggang sa wakas, lumiwanag ng lubusan ng screen. Wala itong password, walang security code. Nagbukas ito agad sa pangunahing menu na para bang may gustong maging madali itong i-access o na para bang hindi nila naisip na may ibang makakakita nito. Nanginginig ang aking mga daliri sa screen. Mayroong ilang apps, mga mensahe, gallery, contacts, notes. Nagsimula ako sa gallery. Hinawakan ko ang icon at ang nakita ko ay nagpalamig sa akin. May mga larawan, maraming larawan. Ang una ay kay Rosalyn. Nasa isang eleganteng restaurant siya. Nakangiti siya, ngunit hindi siya nag-iisa. May isang lalaki sa tabi niya, bata, guwapo. Nakaakbay ito sa kanya. Hinalikan siya nito sa pisngi. Ang larawan na iyon ay may petsa. Kinuna niyon 4 na taon na ang nakakaraan, noong buhay pa si Mateo, noong kasal pa si Rosalyn sa aking anak. Nakaramdam ako ng isang bagay na nabasag sa loob ko. Nagpatuloy ako sa pag-swipe ng mas maraming larawan. Si Rosalyn kasama ang parehong lalaki sa dalampasigan, sa isang hotel, sa isang sasakyan, nagyakapan, naghahalikan. Lahat ng larawan ay mula 4 na taon na ang nakakaraan. May kalaguyo si Rosalyn. Niloloko niya si Mateo at hinding-hindi niya nalaman. Hinding-hindi siya naghinala. Nagsimulang dumaloy ang luha sa aking mga pisngi. Minahal ng aking anak ang babaeng iyon. Nagtiwala siya sa kanya at pinagtaksilan siya nito. Ngunit hindi lang iyon. Nagpatuloy ako sa pagtingin. Mayroong mga video, ilang video files na nakasave sa isang hiwalay na folder. Hinawakan ko ang una. Nagdilim ang screen at pagkatapos ay lumabas ang imahe. Ito ay isang home recording. Ang camera ay fixed na parang nakapatong sa isang mowables. Nakita ko ang isang living room, ang living room ni na Rosalyn at Mateo. Nakilala ko ang kulay abong sopa, ang coffee table, ang pintura sa dingding. At pagkatapos ay lumabas sila, si Rosalyn at ang parehong lalaki. Pumasok sila na tumatawa. Nakasuot siya ng lavender na damit. Hawak siya nito sa baywang. Hinalikan siya nito. Bumagsak sila sa sopa. Ang eksena ay malinaw. Masyadong malinaw. Pinahinto ko ang video. Hindi ko na kayang magpatuloy sa panonood. Nasusuka ako. Ngunit kailangan kong malaman pa.
Kailangan kong maunawaan kung ano ang nangyayari. Binuksan ko ang Messages app. Mayroong mahahabang pag-uusap sa pagitan ni Rosaline at ng isang contact na nakasave lamang bilang H. Nagsimula akong magbasa. Ang mga mensahe ay mula 4 na taon na ang nakakaraan. Sa simula, romantiko ang mga ito. Sinabi ni Rosaline sa kanya kung gaano niya ito kamahal, kung gaano niya ito kamiss, na hindi niya matiis na malayo sa kanya, na kinamumuhian niya ang pagkukunwari kay Mateo. Ang pangalang iyon, Mateo, ang aking anak. Sinabi niya iyon na para bang isang abala, na para bang isang hadlang sa kanyang daan. Nagpatuloy ang mga mensahe, naging mas madilim, mas desperado. Sumulat si Rosaline sa lalaking iyon na gusto niyang makasama siya, na gusto niya ng buhay na magkasama, ngunit hindi papayag si Mateo sa diborsyo, na masyado itong tradisyonal, na hinding-hindi siya papakawalan nito. At pagkatapos ay lumabas ang isang mensahe na bumasag sa aking kaluluwa. Kailangang may ibang paraan. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Kailangan ko siyang mawala. Binitawan ng aking mga kamay ang telepono. Nahulog iyon sa kama. Tumigil ang aking paghinga. Paulit-ulit kong binasa ang mensaheng iyon. Kailangan ko siyang mawala. Hindi iyon maaaring totoo. Hindi ko maaaring binabasa ang iniisip kong binabasa ko. Kinuha ko ulit ang telepono. Nagpatuloy ako sa pag-scroll pababa sa pag-uusap. Sumagot ang lalaki, "Huwag kang magsalita ng mga baliw na bagay. Maghintay ka lang. May makikita tayong paraan." Ngunit nagpumilit si Rosaline. Mensahe pagkatapos ng mensahe, lalong nagiging desperado. Ayaw ko nang maghintay pa. Gusto kitang makasama ngayon. Si Mateo ang problema. Kung wala lang siya rito, malaya tayo. At pagkatapos, ilang araw pagkatapos, isa pang mensahe. Ang isang ito ay mas nakapangingilabot pa. Nakausap ko ang isang taong makakatulong sa atin. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Sumagot ang lalaki, nag-aalala. Ano ang ginawa mo? Sino ang kinausap mo? Ngunit walang binigay na detalye si Rosaline. Sinabi lang niya na malapit nang maresolba ang lahat, na malapit na silang maging malaya, na malapit na silang magkasama nang hindi nagtatago. Nagwakas bigla ang mga mensahe 1 linggo bago ang pagkamatay ni Mateo. Wala nang mga pag-uusap pagkatapos ng petsang iyon. Na para bang pareho silang tumigil sa paggamit ng telepono na iyon, na para bang gusto nilang burahin ang anumang bakas. Tumayo ako mula sa kama. Naglakad ako sa paligid ng kwarto, sinusubukang iproseso ang katutuklas ko lang. May plinano si Rosaline. Nagsalita siya tungkol sa pagpapawala kay Mateo. At pagkatapos ng 1 linggo, patay na ang aking anak. Aksidente ba talaga iyon o iba pang bagay? Ang mga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa aking isip, malubhang trauma sa ulo, nahulog sa hagdan. Ngunit ngayon, ang lahat ay nagkaroon ng ibang kahulugan, isang kakilakilabot na kahulugan. Kinuha ko ulit ang telepono. Tiningnan ko ang notes. May isang entry lamang, nakasulat 2 araw bago ang pagkamatay ni Mateo. Sabi, Martes 3:00 ng hapon, mag-isa lang siya. Kailangang magmukhang natural ang lahat. Isang aksidente, walang dapat maghinala, nang hina ang aking mga binti. Umupo ako sa kama. Tumulo ng walang kontrol ang luha sa aking mukha. Hindi namatay ang aking anak sa isang aksidente. Pinatay ang aking anak, at si Rosaline, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang ina ng kanyang anak na babae, ay bahagi ng lahat ng ito. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umupo ako sa aking kama, hawak ang telepono,
Binabasa at inuulit ang pagbasa ng mga mensaheng iyon. Ang bawat salita ay parang saksak. Ang bawat pangungusap ay nagkukumpirma sa alam na ng aking puso, ngunit tinatanggihan tanggapin ng aking isip. Hindi namatay si Mateo sa isang aksidente. Pinatay ang aking anak, at ang babaeng sumumpa na mamahalin siya hanggang kamatayan ay nagplano ng lahat. Inorkestra niya ang kanyang kamatayan na para bang isang bagay na kasing simple ng paglipat ng bahay o pagpapalit ng trabaho. Tumigil na ang luha. Tanging isang malalim na kawalan na lang ang natitira sa aking dibdib. Isang itim na butas na lumulunok sa lahat. Ang aking mga alaala kay Rosalyn, ang imahe ko sa kanya. Ang lahat ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Nang magsimulang sumikat ang araw, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ako maaaring manahimik. Hindi ko maaaring hayaan si Rosalyn na manatiling malaya, naglalakad sa mundo na para bang wala siyang ginawa. Pinalaki si Isabela gamit ang mga kamay na may mantsa ng dugo, ang parehong mga kamay na nagplano na patayin ang aking anak. Ngunit kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan ko, isang taong hindi mag-iisip na baliw ako, isang taong maniniwala sa akin. Naisip ko ang pulisya. Ngunit paano ako magpapakita sa kanila na may teleponong kinuha ko mula sa basurahan? Paano ko ipapaliwanag na natagpuan ko iyon na nakatahi sa isang balabal? Kailangan ko ng higit pa doon. Kailangan kong maunawaan ang buong kwento. Kailangan kong malaman kung sino ang lalaking iyon, ang H na lumabas sa mga mensahe. At kailangan kong malaman kung itinuloy ba talaga nila ang kanilang plano. Nagpasya akong tawagan si Gloria, ang aking kapitbahay panghabambuhay, isang 50 taong gulang na babae na naging aking confidant mula nang mamatay ang aking asawa. Alam niya kung paano makinig. Alam niya kung paano magtago ng mga lihim at higit sa lahat, kilala niya ako ng sapat upang malaman na hindi ako mag-iimbento ng ganitong bagay. Diniyal ko ang kanyang numero, sinagot niya sa pangatlong ring. Ang kanyang boses ay mukhang inaantok. Elena, ayos ka ba? 6:00 ng umaga na. Huminga ako ng malalim. Gloria, kailangan mong pumunta sa bahay ko ngayon. Apurahan. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, nakarinig ako ng paggalaw. Paparating na ako. Binaba niya ang telepono. 15 minuto pagkatapos, kumakatok na si Gloria sa aking pinto. Binuksan ko iyon. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mabilis na ponytail. Nakasuot siya ng mustard-colored na sweater sa ibabaw ng kanyang pajamas. Anong nangyari? Mukha kang masama. Tumabi ako upang papasukin siya. Isinara ko ang pinto. Dinala ko siya sa aking kwarto. Ipinakita ko sa kanya ang balabal na nakalatag sa kama. Ang telepono ay nakakonekta pa rin sa charger at nagsimula akong magkwento ng lahat. Sinabi ko sa kanya kung paano ko nakita si Rosalyn na itinapon ng balabal, kung paano ko ito iniligtas, kung paano ko nakita ang nakatagong telepono, at kung ano ang natuklasan ko sa loob nito. Tahimik na nakinig si Gloria. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat hanggang sa pagkatakot. Nang matapos akong magsalita, kinuha niya ang telepono. Tiningnan niya ang mga larawan, ang mga video, ang mga mensahe, ang note, lahat. Nanginginig din ang kanyang mga kamay. Nang tumingin siya sa akin, may luha sa kanyang mga mata. Diyos ko, Elena, ito ay ebidensya ng pagpatay. Tumango ako. Alam ko, ngunit hindi lang ako pwedeng pumunta sa pulisya. Kailangan ko pa ng mas maraming patunay. Kailangan kong malaman kung sino ang lalaking iyon. Kailangan kong maunawaan ang lahat bago ako magsimula sa susunod na hakbang. Umupo si Gloria sa kama, nag-isip sandali. Paano kung tingnan natin ang magandang ideya iyon? Kinuha ko ang aking laptop, binuksan ko ang Facebook, hinanap ko ang profile ni Rosalyn. Hindi ito nakalock, nakita ko ang lahat. Ang kanyang mga larawan, ang kanyang mga posts, ang kanyang mga kaibigan. Nagsimula akong suriin ang kanyang contacts list. Mayroong daan-daang pangalan, masyadong marami para tingnan isa-isa. Yumuko si Gloria sa aking balikat. Maghanap ka ng mga lalaking nagsisimula ang pangalan sa H. Iyon ang tumango ako. Sininop ko ang paghahanap. Ilang pangalan ang lumabas. Henry, Harold, Hugh, Horace, Herbert.
Nagsimula akong buksan ang bawat profile. Hinahanap ko ang mukha ng lalaki sa mga larawan. Ang lalaking kasama ni Rosalyn sa mga mapanganib na imaheng iyon. Tiningnan ko si Henry. Hindi siya. Si Harold? Hindi rin. Masyadong matanda si Horus. Hindi tumutugma si Herbert. At pagkatapos, binuksan ko ang profile ni Hugo Manalo. At naroon siya. Ang parehong mukha, ang parehong madidilim na mata, ang parehong ngiti. Siya iyon, ang lalaki sa mga larawan, ang lalaking plinano ni Rosalyn na alisin ang aking anak. Siya iyon, bulong ko. Tiningnan ni Gloria ang screen. Sigurado ka? Bumalik ako sa telepono. Inikumpara ko ang mga larawan. Walang duda na parehong lalaki iyon. Bumalik ako sa Facebook profile niya. Nagsimula akong mag-imbestiga. Hugo Manalo, 38 taong gulang. Nakatira siya sa parehong lungsod namin. Nagtrabaho siya para sa isang kumpanya ng konstruksyon. Tiningnan ko ang kanyang mga pampublikong larawan. Mayroong ilan mula noon. Sa ilan, mag-isa lang siya. Sa iba, kasama ang mga kaibigan. Ngunit walang mga bagong larawan kasama si Rosalyn. Na para bang binura nila ang lahat ng bakas ng kanilang relasyon, na para bang hinding-hindi sila nagkasama. Kailangan natin siyang hanapin, sabi ko. Tumango si Gloria. Ngunit mag-ingat ka, Elena. Kung sangkot ang lalaking ito sa pagkamatay ni Mateo, maaari siyang maging mapanganib. Alam ko iyon, ngunit wala akong pakialam. Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan ko ng katarungan para sa aking anak. Naghanap ako ng mas maraming impormasyon tungkol kay Hugo online. Natagpuan ko ang kanyang LinkedIn profile. Nagtrabaho siya bilang isang construction supervisor. Mayroon siyang mga kontak sa ilang kumpanya sa lugar. Walang mukhang kakaiba. Isa siyang normal na lalaki na may normal na buhay, maliban na tumulong siya sa pagpaplano ng isang pagpatay. Nagsuggest si Gloria ng isang bagay na hindi ko naisip. Paano kung pumunta tayo sa bahay ni Rosalyn? Baka makahanap tayo ng mas maraming ebidensya, mga dokumento, delikado iyon, ngunit makatuwiran. Kung itinago ni Rosalyn ang telepono na iyon sa balabal ni Isabela, baka may mas marami pa siyang naitago. Hindi lang tayo pwedeng pumasok ng ganoon, sabi ko. Kailangan natin ng palusot. Nag-isip si Gloria sandali. Paano kung sabihin mo sa kanya na gusto mong makita si Isabela na namimiss mo ang iyong apo? Habang dinidistract mo siya, maaari akong maghanap ng tahimik. Hindi ito perpektong plano, ngunit iyon lang ang mayroon kami. Nagpasya kaming subukan iyon sa parehong hapon. Nagpadala ako ng mensahe kay Rosalyn. Hi Rosalyn? Alam kong mapilit ako nitong huli, ngunit namimiss ko talaga si Isabela. Maaari ba akong dumaan para makita siya ngayong hapon? Sandali lang. Lumipas ang 20 minuto bago siya sumagot. Hi Elena, hindi magandang araw ngayon. Medyo masungit si Isabela. Baka sa ibang araw. Kinagat ko ang aking labi. Palagi na lang siyang ganyan. Palagi siyang may mga palusot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako tatanggap ng hindi. Pakiusap, Rosalyn. Ilang minuto lang. May binili akong regalo para sa kanya. Gusto ko itong ibigay sa kanya ng personal. Isa pang katahimikan pagkatapos ang kanyang sagot. Sige, pero 30 minuto lang. May mga kailangan akong gawin. Iyon lang ang kailangan ko. Naghanda kami ni Gloria. Mananatili siya sa sasakyan sa simula. Maghihintay siya ng signal ko. Kung mapamahalaan kong distrahin si Rosalyn nang matagal, papasok si Gloria na may kung anong palusot. Maghahanap kami ng kahit anong maaaring maging karagdagang ebidensya. 3:00 ng hapon, dumating kami sa bahay ni Rosalyn. Ito ay isang 2 palapag na bahay, puting pintura, maayos na hardin. Ang parehong bahay kung saan namatay si Mateo, kung saan siya kunwari nahulog sa hagdan, kung saan nagwakas ang kanyang buhay. Nag-doorbell ako. Sobrang bilis ng tibok ng aking puso na akala ko ay tatalon yon mula sa aking dibdib. Nakarinig ako ng mga yapak. Bumukas ang pinto at naroon si Rosalyn. Nakasuot siya ng itim na pantalon at salmon-colored na blouse. Ang kanyang buhok ay perpektong nakastyle, ang kanyang makeup ay walang depekto gaya ng dati. Hi Elena, sabi niya nang may malamig na ngiti. Pumasok ka. Pumasok ako sa bahay. Ang amoy ng lavender ay pumuno sa hangin. Lahat ay malinis, maayos, perpekto, masyadong perpekto.
na para bang walang masamang nangyari sa loob ng mga dingding na yon. Nasaan si Isabela? Tanong ko. Sa itaas, sa kwarto niya. Tatawagin ko siya. Umakyat si Rosalyn sa hagdan, ang parehong hagdan kung saan kunwari nahulog si Mateo. Tiningnan ko ang bawat hakbang. Naghanap ako ng ilang palatandaan, ilang marka, ngunit walang anuman. Bumaba si Rosalyn na karga si Isabela. Ang aking apo ay lumaki na ng husto. 3 taong gulang na siya ngayon. Ang kanyang maitim na buhok ay nahuhulog sa malambot na curls sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay eksaktong katulad ni Mateo. Ang makita siya ay bumali sa aking puso at pinuno ako ng pagmamahal ng sabay. "Hi Lola," sabi ni Isabela sa kanyang matamis na maliit na boses. Inabot niya ang kanyang maliliit na braso patungo sa akin. Kinuha ko siya, niyakap ko siya ng mahigpit. Amoy baby shampoo at inosente siya. Siya lang ang nag-iisang dalisay na bagay na natitira mula sa aking anak. Ang nag-iisang magandang bagay na nakaligtas sa lahat ng kadilimang ito. "Na-miss kita ng husto, mahal ko." Bulong ko sa kanya. Ngumiti siya. Ipinakita niya sa akin ang isang manika na hawak niya sa kanyang kamay, isang maliit na brown bear. Nagsimula siyang magkwento sa akin tungkol dito. Nakinig ako sa kanya habang tinitingnan si Rosalyn sa gilid ng aking mata. Nakatayo si Rosalyn sa tabi ng bintana, nakatingin sa kanyang telepono. Mukha siyang balisa, kinakabahan, na para bang may hinihintay siya o may isang tao. Sinamantala ko ang sandali. Kinuha ko ang aking selular. Nagpadala ako ng mabilis na mensahe kay Gloria. "Pumasok ka na ngayon." Ilang minuto pagkatapos, nagring ang doorbell. Nagulat si Rosalyn. "May inaasahan ka ba?" Tanong ko sa kanya nang may pinakakaswal na boses na kaya kong gawin. Umiling siya. Kumunot ang noo niya. Nagtungo siya sa pinto. Binuksan niya iyon. Naroon si Gloria na may isang mabait na ngiti. "Hello, pasensya na sa istorbo. Ako si Gloria, ang kapitbahay ni Elena. Sumama ako sa kanya pero nakalimutan ko ang isang bag sa sasakyan. Maaari ba akong pumasok at gumamit ng palikuran?" Apurahan. Nag-alinlangan si Rosalyn. Tiningnan niya si Gloria. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Tumango ako na para bang iyon ang pinakanormal na bagay sa mundo. "Sige," sa wakas ay sabi ni Rosalyn. Sa dulo ng pasilyo, unang pinto sa kaliwa. Pumasok si Gloria. Binigyan niya ako ng mabilis na tingin. Naunawaan ko ang mensahe. Hahanapin niya kung ano ang kaya niya habang dinidistract ko si Rosalyn. Kailangan ko ng oras. Nagsimula akong magsalita. Nagtanong ako kay Rosalyn tungkol sa trabaho, tungkol sa kung paano niya hinaharap ang mga bagay, tungkol sa kung kailangan niya ng tulong kay Isabela. Sumagot si Rosalyn nang may maiikling parirala. Matigas. Patuloy siyang nakatingin sa kanyang telepono. Balisa siya. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Sinabi ko sa kanya na nakakita ako ng ilang lumang larawan ni Mateo, na gusto kong ipakita ang mga iyon kay Isabela kapag mas matanda na siya upang makilala niya ang kanyang tatay. Nang binanggit ko si Mateo, nagtensyon si Rosalyn. Oo, syempre, kapag mas matanda na siya. Ang kanyang boses ay naging iba, mas matalim. Tumingin siya patungo sa pasilyo. "Matagal nang wala ang kaibigan mo. Baka hindi siya magaling." Nag-improvise ako. "Alam mo, sa edad namin, mas matagal ang lahat." Hindi mukhang kumbinsido si Rosalyn. Tumayo siya. Titingnan ko siya. Bumilis ang tibok ng aking puso. Kailangan ko siyang pigilan. "Teka Rosalyn, may gusto akong itanong sa'yo." Huminto siya. Tiningnan niya ako. "Ano yon?" Huminga ako ng malalim. Kailangan kong gawing kapani-paniwala ito. Ang balabal ni Isabela. Ang hinabi ko para sa kanya. Hindi ko iyon nakikita nitong huli. Ginagamit mo pa ba? Nagbago ang kanyang mukha. Sa isang segundo, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pagkatapos, kumalma siya. Ang balabal? Oo, syempre. Nasa nagsisinungaling siya. Alam kong nagsisinungaling siya, ngunit hindi ko maaaring sabihin sa kanya. Hindi pa. Oh, mabuti iyon. Natutuwa ako na mayroon pa rin kayo. Mahal na mahal iyon ni Mateo. Binanggit ko ulit ang aking anak nang may layunin. Gusto kong makita ang kanyang reaksyon. Pinindot ni Rosalyn ang kanyang mga labi. Oo, maraming bagay na mahal ni Mateo.
Mayroong isang bagay sa kanyang tono, isang bagay na mapait, isang bagay na masama ang loob. Bago ako makasagot, lumabas si Gloria sa pasilyo. Pasensya na sa pagkaantala, mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Tiningnan siya ni Rosalyn nang may hinala. Mabuti. Naglakad si Gloria patungo sa akin. Mahina niyang hinawakan ang aking balikat. Iyon ang signal. May nakita siya. Kailangan na kaming umalis. Aba, Rosalyn, hindi ka na namin iistorbuhin pa. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na makita si Isabela. Tumayo ako. Hinalikan ko sa noo ang aking apo. Mahal kita, munting bata. Babalik si Lola sa lalong madaling panahon. Niyakap ako ni Isabela. Paalam, Lola. Sinamahan kami ni Rosalyn sa pinto. Nang umalis kami, isinara niya iyon ng mabilis, halos marahas. Naglakad kami ni Gloria patungo sa sasakyan ng tahimik. Pumasok kami. Isinara ko ang pinto. Ano ang nakita mo? Kinapa ni Gloria ang kanyang purse. Inilabas niya ang isang Manila envelope. Nasa kwarto niya iyon, sa binuksan ko ang envelope. Sa loob ay may mga dokumento, mga papel para sa life insurance ni Mateo. Ang aking anak ay may policy para sa $500,000, 27.5 milyong piso, at ang beneficiary ay si Rosalyn. Ang buong halaga ay nakolekta 3 buwan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Mayroon ding mga bank statements, malalaking transfer, isa para sa $200,000, 11 milyong piso, sa isang account na nasa pangalan ni Hugo Manalo. Diyos ko, bulong ko, binayaran niya siya. Binayaran niya siya upang tulungan siyang patayin si Mateo. Tumango si Gloria. Mayroon pa. Kinuha niya ang isa pang papel. Ito ay isang kopya ng isang birth certificate kay Isabela. Ngunit may kakaiba. Ang pangalan ng ina ay hindi Rosalyn. Nakasulat dito, Lydia Torres. Sino si Lydia Torres? Tanong ko. Umiling si Gloria. Hindi ko alam, ngunit ayon sa dokumentong ito, siya ang biolohikal na ina ni Isabela, hindi si Rosalyn. Huminto ang mundo. Wala akong naintindihan. Hindi anak ni Rosalyn si Isabela, ngunit nagbuntis si Rosalyn. Nakita ko siya. Nakita namin siya lahat. Tinuro ni Gloria ang petsa sa certificate. Tingnan mo ang petsa ng kapanganakan ni Isabela. Hindi ito tumutugma sa sinabi sa atin ni Rosalyn. Mayroong 2 buwang pagkakaiba. Tiningnan ko ang certificate. Tama si Gloria. Ayon sa dokumentong iyon, ipinanganak si Isabela ilang buwan bago inanunsyo ni Rosalyn. Hindi ito makatuwiran. Nagpeke ba si Rosalyn ng pagbubuntis? Magnakaw ba siya ng sanggol? Hindi ko alam, sabi ni Gloria. Ngunit kailangan nating hanapin si Lydia Torres. Siya ang susi sa lahat ng ito. Bumalik ako sa bahay kasama si Gloria. Umupo kami sa living room. Ikinatag namin ang lahat ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa, ang telepono, ang mga larawan, ang mga mensahe, ang mga papel ng insurance, ang birth certificate. Nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat. Nagplano si Rosalyn ng pagpatay kay Mateo upang makuha ang pera ng insurance. Ginamit niya si Hugo upang gawin iyon. Binayaran niya ito ng bahagi ng pera, ngunit mayroon ding isa pang kwento. Ang kwento nina Lydia Torres at Isabela. Kailangan nating maghanap ng impormasyon tungkol kay Lydia, sabi ko. Binuksan ko ang aking laptop. Hinanap ko ang kanyang pangalan online. Lydia Torres. Ilang profile ang lumabas, ngunit walang mukhang tumutugma. Idinagdag ko ang lungsod sa paghahanap at pagkatapos ay may nakita ako. Isang artikulo sa lokal na pahayagan mula 4 na taon na ang nakakaraan. Ang headline ay nakasulat, Nawawalang Batang Ina. Pamilya humihingi ng tulong upang hanapin si Lydia Torres. Mayroong isang larawan, isang 23 taong gulang na babae, mahabang buhok, malungkot na mata. Ayon sa artikulo, nawala siya. Iniiwan ang kanyang 2 buwan na sanggol. Isabela, bulong ko, nawala si Lydia at iniwan si Isabela. Binasa ni Gloria ang artikulo sa aking balikat. O baka hindi niya iniwan. Baka si Rosalyn ang nagpawala sa kanya. Pinalamig ng ideya ang aking dugo. Sa tingin mo pinatay din ni Rosalyn si Lydia? Hindi ko alam. Ngunit isipin mo, kailangan ni Rosalyn ng sanggol upang kumpletuhin ang kanyang perpektong pamilya kay Mateo.
Baka nakilala niya si Lydia. Baka sinamantala niya ito at nang hindi na niya ito kailangan, inalis niya ito. Ito ay isang kakilakilabot na teorya, ngunit makatuwiran. Naghahanap ako ng mas maraming impormasyon tungkol sa pagkawala ni Lydia. Nakakita ako ng isa pang artikulo, mas bago mula 6 na buwan na ang nakakaraan. Mga labi ng nawawalang dalaga, natagpuan. Kinilala bilang Lydia Torres. Natagpuan nila ang kanyang katawan sa isang abandonadong lote sa labas ng lungsod. Ang investigasyon ay isinara. Dahilan ng kamatayan, trauma sa ulo, ang parehong dahilan kay Mateo. Hindi ito maaaring maging isang coincidence. Pinatay siya ni Rosalyn, sabi ko nang may nanginginig na boses. Pinatay niya si Lydia upang kunin si Isabela, at pagkatapos ay pinatay niya si Mateo upang makuha ang pera. Kinuha ni Gloria ang aking kamay. Elena, masyadong malaki ito. Kailangan nating pumunta sa pulisya ngayon. Tama siya. Hindi na kami maaaring mag-imbestiga mag-isa. Ito ay ebidensya ng 2 pagpatay, baka mas marami pa. Kailangan namin ng propesyonal na tulong. Kinuha ko ang aking telepono. Hinanap ko ang numero para sa lokal na presinto. Nagdial ako. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Central Precinct. Paano ko kayo matutulungan? Huminga ako ng malalim. Kailangan kong magulat ng isang pagpatay. 2 pagpatay at mayroon akong ebidensya. Binigyan nila ako ng appointment para sa susunod na araw. Isang detective na nagangangalang Homer Reyes ang hahawak sa kaso. Hiniling nila sa akin na dalhin ang lahat ng ebidensya na mayroon ako. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nagpaikot-ikot ako sa kama, iniisip ang lahat ng natuklasan ko. Tungkol sa mga kasinungalingan ni Rosalyn, tungkol sa pagkamatay ng aking anak, tungkol kay Lydia Torres, tungkol kay Isabela. Ang aking apo ay hindi talaga ako kadugo. Ngunit wala iyon. Siya ang anak ni Mateo sa kanyang puso. Minahal niya siya na parang sarili niya. Inalagaan niya siya. At ngayon, ang bata na iyon ay nasa mga kamay ng isang mamamatay tao, sa mga kamay ng babaeng pumatay sa kanyang tunay na ina at sa kanyang adoptive father. Hindi ko maaaring payagan si Rosalyn na magpatuloy kasama niya. Kailangan kong ilabas si Isabela sa bahay na iyon. Kailangan ko siyang protektahan. Ngunit una, kailangan kong paniwalaan ng pulisya ang aking kwento. Kailangan kong imbestigahan nila, arestuhin si Rosalyn, hanapin ang katarungan. 9:00 ng umaga, dumating kami ni Gloria sa presinto. Ito ay isang kulay abo na gusali, malamig. Amoy lumang kape at papel. Isang receptionist ang bumati sa amin. Sinabi namin sa kanya na may appointment kami kay Detective Reyes. Pinasandal niya kami sa isang maliit na kwarto. 15 na minuto pagkatapos, lumabas ang isang lalaking humigit kumulang 45 taong gulang. Matangkad, maikling buhok na may kulay abong temples, matatalim na mata. Nakasuot siya ng beige na shirt at maitim na pantalon. Ginang Elena. Tumango ako. Ako si Detective Homer Reyes. Pumasok po kayo, pakiusap. Dinala niya kami sa kanyang opisina, isang kwarto na puno ng filing cabinets at folders. May mga larawan sa mga dingding. Mga solved cases siguro. Umupo kami sa tapat ng kanyang mesa. Umupo siya sa kanyang silya. Kinuha niya ang isang notepad. Sabihin ninyo sa akin ang lahat mula sa simula. Huminga ako ng malalim at nagsimula akong magsalita. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Mateo, tungkol sa kung paano sinabi ni Rosalyn na aksidente iyon, tungkol sa balabal na nakita ko sa basurahan, tungkol sa nakatagong telepono, ang mga larawan, ang mga mensahe, ang mga video, ang note tungkol sa plano. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang telepono, ang mga dokumento ng insurance, ang mga bank transfers kay Hugo Manalo, ang birth certificate ni Isabela na may pangalan ni Lydia Torres, ang mga artikulo tungkol sa pagkawala ni Lydia at ang pagkakatuklas ng kanyang katawan. Tahimik na nakinig si Detective Reyes. Kumuha siya ng mga notes. Sinuri niya ang bawat dokumento ng maingat. Tiningnan niya ang mga larawan sa telepono. Binasa niya ang mga mensahe. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, concentrated. Nang matapos akong magsalita, sumandal siya sa kanyang silya.
Ito ay seryoso, sa wakas ay sabi niya. Napakaseryoso. Kung totoo ang sinasabi ninyo sa akin, 2 sinadya na pagpatay ang pinag-uusapan natin. Posibleng 3 kung bibilangin natin ang biolohikal na ama ng bata. Nagulat ako. Ang biolohikal na ama. Kung hindi anak ni Rosalyn si Isabela, dapat may ama siya. Isang taong kasama ni Lydia Torres. Alam ba ninyo ang tungkol sa kanya? Umiling ako. Wala akong nakita tungkol doon. Isinulat ng detective ang isang bagay. Iimbestigahan ko. Ngunit una, kailangan kong i-verify ang ebidensyang ito. Ano ang gagawin mo? Tanong ko. I-reopen ko ang kaso ng pagkamatay ng inyong anak. Hihilingin ko ang nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Sa wakas, may naniwala sa akin. May gumagawa ng isang bagay. At si Rosalyn, aarestuhin mo ba siya? Umiling ang detective. Hindi pa. Kailangan ko pa ng mas maraming ebidensya bago maglabas ng makatuwiran iyon, ngunit nakakabigo. At sa habang panahon, kasama pa rin niya si Isabela. Tiningnan ako ng detective ng may pagkahabag. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala, ngunit sa legal, si Rosalyn ang... Hindi ba sapat ang telepono? Bumuntong hininga ang detective. Mahalaga itong ebidensya. Ngunit ang isang magaling na abogado ay maaaring magtalo na ito ay itinanim, na hindi namin alam ng sigurado kung saan ito nagmula. Kailangan ko pa. Kailangan ko ng mga testimony, forensic evidence, malinaw na koneksyon. Nakaramdam ako ng kawalang magawa. Gaano katagal aabuti ng lahat ng ito? Tanong ni Gloria. Nagkibit balikat ang detective. Depende. Kung makita ko ang hinahanap ko, baka ilang linggo. Kung hindi, maaaring tumagal ng mga buwan. Wala akong mga buwan. Hindi ko maaaring iwan si Isabela kay Rosalyn ng ganoon katagal. Mayroon pa akong isa, sabi ko. Kinakabahan si Rosalyn kahapon. Patuloy siyang nakatingin sa kanyang telepono na para bang may hinihintay siya o may pinaplano. Isinulat din iyon ng detective. May ideya ba kayo kung ano iyon? Umiling ako. Wala, ngunit may masamang pakiramdam ako. Sige. Maglalagay ako ng medyo kumalma ako. Hindi bababa sa binabantayan nila siya. Hindi bababa sa malalaman nila kung susubukan niyang tumakas o saktan si Isabela. Nagpaalam kami sa detective. Binigyan niya kami ng kanyang personal na numero. Tawagan niyo ako kung may mapansin kayong kakaiba. Anuman oras, tumango ako. Umalis kami ni Gloria sa presinto. Mataas na ang araw, mainit, ngunit malamig ang pakiramdam ko sa loob. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Gloria. Maghintay, sabi ko nang may kapaitan. Maghintay at ipanalangin na makahanap sila ng sapat para arestuhin siya. Ang mga sumusunod na araw ay pagpapahirap. Ang bawat oras ay tila walang katapusan. Hindi ko mapigilang isipin si Isabela, kung maayos ba siya, kung may hinala ba si Rosalyn, kung susubukan ba niyang tumakas. Tumawag sa akin si Detective Reyes bawat ilang araw upang bigyan ako ng updates. Ininterrogate niya si Hugo Manalo. Sa simula, tinanggihan niya ang lahat. Sinabi niya na halos hindi niya kilala si Rosalyn, na mga kakilala lang sila sa trabaho. Ngunit nang ipakita nila sa kanya ang mga larawan at mensahe mula sa telepono, bumigay siya. Umamin siya sa affair. Inamin niya na kinausap siya ni Rosalyn tungkol sa pag-alis kay Mateo. Ngunit sumumpa siya na hindi siya kailanman pumayag, na sinabi niya sa kanya na baliw siya na ayaw niyang maging bahagi nito. Gayunpaman, iba ang sinasabi ng mga bank transfers. Pinipressure siya ng detective. Ipinakita niya sa kanya ang mga statements, ang 11 milyong piso na ipinadala sa kanya ni Rosalyn Trecumbuan pagkatapos ng pagkamatay ni Mateo. Hindi ito maipaliwanag ni Hugo. Sinabi niya na ito ay isang utang na binigay sa kanya ni Rosalyn upang magsimula ng isang negosyo, ngunit wala siyang anumang dokumento upang patunayan iyon. Hinahawakan ko siya sa loob ng 21 oras, sinabi sa akin ng detective. Sana umamin siya. Kung hindi, kailangan ko siyang pakawalan. Wala akong sapat para manatili siyang nakakulong. Nang gabing iyon, humingi si Hugo ng abogado at tumigil sa pagsasalita. Kailangang pakawalan siya ng detective, ngunit nagpatuloy ang investigasyon. Ine-exhume nila ang katawan ni Mateo. Ang pangalawang autopsy ay nagbunyag ng isang bagay na hindi napansin ng una.
Mayroong mga palatandaan ng isang pakikibaka sa kanyang mga pulso, mga pasa na nagpapahiwatig na may pumigil sa kanya. Hindi iyon isang aksidenteng pagkahulog, ito ay pagpatay. Kinumpirma ng detective. Ang inyong anak ay pinigilan at itinulak pababa sa mga hagdan na iyon. Tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Ang malaman ang katotohanan ay masakit, ngunit kailangan din iyon. Karapat-dapat si Mateo sa katarungan. Mas masusing inimbestigahan din nila ang pagkamatay ni Lydia Torres. Natuklasan nila na ang lupain kung saan natagpuan ang kanyang katawan ay pag-aari ng isang kumpanya kung saan nagtrabaho si Hugo Manalo bilang isang supervisor. Malinaw ang koneksyon. Nagkaroon ng access si Hugo sa lokasyong iyon. Maaari niya dalhin ang katawan doon, ilibing ng walang naghihinala. Dagdag pa, tiningnan nila ang mga adoption records ni Isabela. Wala. Sa legal, si Isabela ay nakarehistro pa rin bilang biolohikal na anak nina Rosalyn at Mateo, ngunit iba ang sinasabi ng orihinal na birth certificate. May nagpeke ng mga dokumento, may nagbura sa bakas ni Lydia. Binubuo namin ang kaso, sinabi sa akin ng detective. Unti-unti, umaangkop ang bawat piraso. Malapit na tayong magkaroon ng sapat para arestuhin siya. Lumipas pa ang isang linggo. Isang linggo ng matinding pag-aalala, ng takot, ng walang tulog na mga gabi. At pagkatapos isang umaga, nag-ring ang aking telepono. Si Detective Reyes iyon. Ang kanyang boses ay tila apurahan. Ginang Elena, kailangan kong pumunta kayo sa presinto ngayon. Tungkol kay Rosalyn ito. Huminto ang aking puso. Anong nangyari? Nagkaroon ng katahimikan. Sinubukan niyang tumakas. Naharang namin siya sa paliparan. Mayroon siyang mga nagbihis ako sa loob ng 15 minuto. Sumama sa akin si Gloria. Dumating kami sa presinto. Naghihintay sa amin ang detective. Dinala niya kami sa isang observation room. Sa pamamagitan ng isang salamin na bintana, nakita ko si Rosalyn. Nakaupo siya sa isang silya, nakaposas. Ang kanyang make-up ay nakalatag. Ang kanyang buhok ay magulo. Inaresto namin siya 2 oras na ang nakakaraan, paliwanag ng detective. Nang sinubukan niyang dumaan sa nasaan si Isabela, tanong ko ng desperado. Kasama siya ng social services. Ayos lang siya. Takot, ngunit ayos. Kailangan nilang pumunta kayo at kilalanin ang inyong sarili bilang kanyang lola upang makita kung maaari siyang manatili sa inyo pansamantala habang inaayos namin ang lahat. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ligtas si Isabela, malayo kay Rosalyn at maaari ko siyang makasama, protektahan siya tulad ng dapat kong ginawa mula sa simula. Gusto ko siyang makita ngayon. Tumango ang detective, siyempre, ngunit kailangan ko munang makita ninyo ito. Ipinakita niya sa akin ang isang recording ng interrogation room. Nakaupo si Rosalyn sa tapat ng isa pang detective. Nakakrus ang kanyang mga braso. Ang kanyang panga ay nakakunot. Wala akong sasabihin. Gusto ko ng abogado. Ang detective na nag-i-interrogate sa kanya ay hindi natinag. Paparating na siya. Ngunit sa habang panahon, bakit hindi mo ipaliwanag sa akin kung bakit ka sumusubok na tumakas sa bansa na may 27.5 milyong piso na cash? Hindi sumagot si Rosalyn. Tiningnan lang niya ang mesa. Nagpatuloy ang detective. May ebidensya kami, Rosalyn, mga mensahe, larawan, bank transfers. Alam namin ang tungkol kay Hugo. Alam namin ang tungkol kay Lydia. Alam namin ang tungkol kay Mateo. Lahat. Nang marinig ang pangalan ni Mateo, tumingin si Rosalyn. May isang bagay sa kanyang mga mata. Isang bagay na madilim. Wala kayong alam, sabi niya ng may malamig na boses. Hindi ninyo mapapatunayan ang anuman. Ngumiti ang detective. Ito ay isang mapagpakumbabang ng ngiti. O hindi. Mayroon kaming telepono na itinago mo sa balabal ni Isabela. Ang parehong itinapon mo sa basurahan, iniisip na walang sino mang makakakita nito. Mayroon kaming mga mensahe kung saan pinaplano mong patayin ang iyong asawa. Mayroon kaming mga transfer kay Hugo Manalo. Namutla si Rosalyn, ang telepono na iyon. Paano? Huminto siya. Napagtanto niya na masyado siyang maraming nasabi. Yumuko ang detective. Ang biyenan mo ang nakakita nito. Si Elena. Ang babaeng inagawan mo ng anak.
Ang babaeng ngayon ay makakasama si Isabela habang nabubulok ka sa kulungan. Ang ekspresyon ni Rosaline ay nagbago mula sa takot hanggang sa galit. Ang mapanghimasok na matandang babae. Alam kong hindi ko dapat siya pinayagan na lumapit sa bata. Alam kong nag-i-snoop siya. Kaya gusto kong umalis. Kaya kailangan kong mawala bago pa huli ang lahat. Mawala? Paano mo pinawala si Lydia Torres? Ang pangalan ay nahulog na parang bomba. Tumahimik si Rosaline. Bumilis ang kanyang paghinga. Hindi ko alam kung sino ang pinag-uusapan mo. Kinuha ng detective ang isang larawan. Inilagay niya iyon sa mesa. Si Lydia iyon. Bata, nakangiti, buhay. Lydia Torres, ang tunay na ina ni Isabela. Ang babaeng nawala, 4 na taon na ang nakakaraan. Ang parehong natagpuan naming patay sa isang lote na pag-aari ng kumpanya kung saan nagtrabaho ang iyong accomplice na si Hugo. Isinara ni Rosaline ang kanyang mga mata. Gusto ko ng abogado, hindi na ako magsasalita pa. Sumandal ang detective. Sige, ngunit hindi ito mawawala. Mayroon kaming sapat para hatulan ka ng double homicide, para sa fraud, para sa pagpeke ng mga dokumento. Gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kulungan. Nagwakas ang recording. Tiningnan ako ni Detective Reyes. Hindi pa rin siya umaamin, ngunit aamin siya. Ang ebidensya ay napakalaki. Ano ang mangyayari kay Hugo? Tanong ko. Inaresto rin namin siya. Nasa isa siyang kwarto. At nagsasalita siya. Sinisisi niya si Rosaline sa lahat. Sabi niya, minanipula siya nito. Na sumusunod lang siya sa mga utos. Na natatakot siya sa kanya. Hindi ako nagulat. Ang mga duwag ay laging tumitingin sa sarili nila. Ano pa ang sinabi ni Hugo? Binuksan ng detective ang kanyang notepad. Ayon kay Hugo, kinausap siya ni Rosaline 4 na taon na ang nakakaraan. May affair sila. Sinabi niya sa kanya na pagod na siya sa kanyang kasal, na nakakabagot si Mateo, controlling, na gusto niya ng ibang buhay. Iminungkahi niya ang plano. Maghintay hanggang mag-isa lang si Mateo sa bahay. Itulak siya pababa sa hagdan. Gawing mukhang aksidente. Bilang kapalit, paghahati-hatian nila ang pera ng life insurance. Kumulo ang aking tiyan. Ang marinig kung paano nila plinano ang pagkamatay ng aking anak ay hindi matitiis. Sabi ni Hugo, sa simula ay tumanggi siya, ngunit kinumbinsi siya ni Rosaline. Ipinakita niya sa kanya ang mga papel ng insurance, 27.5 milyong piso. Nangako siya sa kanya ng 11 milyong piso para sa sarili niya at ng isang buhay na magkasama pagkatapos ng lahat. Si Gloria, na tahimik, ay nagsalita. Paano si Lydia? Ano ang sinabi ni Hugo tungkol sa kanya? Nagbago ng pahina ang detective. Doon lumalabas ang mas madilim na kwento. Ayon kay Hugo, nakilala ni Rosaline si Lydia sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Pasyente si Lydia. Pumasok siya dahil sa mga komplikasyon sa pagbubuntis. Mag-isa lang siya. Walang pamilya, walang mapagkukunan. Nakita ni Rosaline ang isang oportunidad. Naging kaibigan niya si Lydia. Inalok niya siya ng tulong. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang manatili sa kanyang bahay pagkatapos ng kapanganakan ng bata. Tinanggap ni Lydia. Wala siyang iba. Nanginginig ang aking mga kamay. Plinano ni Rosaline ang lahat mula sa simula. Gusto niyang kunin ang sanggol. Tumango ang detective. Eksakto. Ayon kay Hugo, nagsinungaling si Rosaline kay Mateo. Sinabi niya sa kanya na buntis siya. Nagsusuot siya ng maluwag na damit. Nagpeke siya ng mga sintomas. Hinding-hindi naghinala si Mateo. Nang manganak si Lydia, kinuha ni Rosaline ang sanggol. Sinabi niya kay Mateo na nanganak siya sa bahay, na mabilis lang nangyari ang lahat. At si Lydia, ano ang nangyari sa kanya? Ang aking boses ay nanginginig. Huminga ng malalim ang detective. Sabi ni Hugo, binigyan siya ni Rosaline ng isang bagay, isang droga, kaya hindi makakapigil si Lydia. Dinala siya nito sa lote kung saan nila natagpuan ang kanyang katawan at pinatay niya ito. Parehong paraan kay Mateo. Trauma sa ulo. Tumulo ang luha sa aking mukha. Hindi lang mamamatay tao si Rosaline. Siya ay isang halimaw. Pumatay siya ng isang babaeng walang kalaban-laban. Ninagaw niya ang kanyang sanggol.
At pagkatapos ay pinatay niya ang aking anak upang kunin ang kanyang pera. At ang ama ni Isabela, ang tunay na ama. Ayon sa mga record na nakita namin, hinding-hindi nirehistro ni Lydia ang ama. Baka hindi niya kilala o ayaw niyang isali ito. Iniimbestigahan namin, ngunit sa ngayon ay wala pa ring bakas sa kanya. Pinunasan ko ang aking luha. Gusto kong makita si Isabela, pakiusap. Dinala ako ng detective sa isa pang wing ng gusali. Mayroong isang waiting room na may mga laruan. May isang social worker doon at sa isang kanto na naglalaro ng mga colored blocks ay ang aking apo. Isabela, bulong ko. Tumingala siya, nakita niya ako. At tumakbo siya papalapit sa akin. Lola, kinuha ko siya. Niyakap ko siya ng mahigpit sa aking dibdib. Kumapit siya sa akin. Takot siya, litong-lito, ngunit ligtas siya. Nandito ako, mahal ko. Magiging maayos ang lahat. Lumapit ang social worker. Ginang Elena, ako si Maria. Nagtatrabaho ako sa Child Protective Services. Ipinaliwanag sa akin ni Detective Reyes ang sitwasyon. Kailangan nating gawin ang isang pagsusuri bago pakawalan si Isabela na kasama ninyo, ngunit ipinahihiwatig ng lahat na iyon ang pinakamahusay para sa bata. Gagawin ko ang anumang kinakailangan, sabi ko. Gusto ko lang siyang alagaan, protektahan siya. Ngumiti ng may init si Maria. Alam ko at nakikita ko na mahal niya kayo. Mahalaga iyon. Ginugol ko ang mga sumusunod na oras kasama si Isabela. Nag-usap kami. Sinabi ko sa kanya na mananatili siya sa akin ng sandali. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol kay Rosalyn. Hindi pa. Masyado siyang maliit para maunawaan. Iplaliwanag ko sa kanya ang lahat mamaya. Kapag mas matanda na siya, kapag kaya na niyang iproseso ang katotohanan, sa ngayon kailangan lang niyang maramdaman na minamahal siya at ligtas. Ginawa ni Maria ang mga pagsusuri. Tiningnan niya ang aking bahay. Kinausap niya ako tungkol sa aking kakayahan na mag-alaga ng isang 3 taong gulang na bata. Nagtanong siya tungkol sa aking kalusugan, aking mga finances, aking support network. Nandoon si Gloria sa buong oras bilang isang saksi, bilang suporta. Sa pagtatapos ng araw, binigay ni Maria ang kanyang pag-apruba. Maaaring manatili sa inyo si Isabela pansamantala. Magkakaroon ng mga follow-up visits at sa huli ay isang hearing upang matukoy ang permanenteng custody. Ngunit sa ngayon, kayo ang kanyang legal guardian. Pinirmahan ko ang lahat ng kinakailangang papel. Kinuha ko ang kamay ni Isabela at umalis kami sa gusaling iyon. Hinatid kami ni Gloria pauwi sa kanyang sasakyan. Sa buong daan, natulog si Isabela sa aking kandungan. Ang kanyang paghinga ay malambot, kalmado. Nang dumating kami sa aking bahay, dinala ko siya sa aking kwarto. Inilapag ko siya sa aking kama. Tinakpan ko siya ng isang malambot na balabal. Umupo ako sa tabi niya. Pinanood ko siyang matulog. Sobrang kamukha niya si Mateo. Ang parehong mga mata, ang parehong ilong. Kahit na hindi niya kadugo, siya ang anak ni Mateo sa lahat ng bagay na mahalaga. Ipinapangako ko na poprotektahan kita, bulong ko sa kanya. Walang sino mang sasaktan ka ulit. Gugustuhin ng tatay mo na maging ligtas ka at sisiguraduhin ko iyon. Pumasok si Gloria sa kwarto. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Ginawa mo, Elena. Iniligtas mo ang bata na iyon. Umiling ako. Hindi, ginawa ko lang ang gagawin ng anumang lola. Ang dapat kong ginawa mula sa simula. Umupo si Gloria sa tabi ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo maaaring malaman kung ano ang kaya ni Rosalyn. Baka tama siya. Ngunit ang kasalanan ay patuloy pa ring kumakain sa akin kung mas naging mapagbantay sana ako. Kung mas marami sana akong kinuwestiyon, kung hindi ako masyadong nagtiwala. Baka buhay pa sana si Mateo. Baka si Lydia din. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Gloria. Magpapatuloy si Detective Reyes sa pagbuo ng kaso. Magkakaroon ng mga paglilitis, mga testimony. Magiging mahabang proseso iyon, ngunit magbabayad si Rosalyn sa ginawa niya at si Hugo din. Tumango si Gloria. Mabuti, karapat-dapat sila doon. Ang mga sumusunod na buwan ay naging kaguluhan. Ang kaso ni na Rosalyn at Hugo ay naging media sensation.
Nag-usap ang mga pahayagan tungkol sa killer nurse, ang babaeng pumatay sa kanyang asawa at sa biolohikal na ina ng kanyang anak na babae para sa pera. Nagkampo ang mga kamera sa labas ng presinto tuwing may hearing. Sinubukan kong ilayo si Isabela sa lahat ng iyon. In-enroll ko siya sa preschool. Binilhan ko siya ng mga bagong damit, laruan. Inayos ko ang isang kwarto para sa kanya sa aking bahay. Pininturahan ko ng mapusyaw na dilaw ang mga dingding. Pinuno ko ang kwarto ng mga stuffed animals at mga libro. Gusto kong maramdaman niya na nasa bahay siya, nakalimutan ang takot na naranasan niya. Ngunit mahirap ang mga gabi. Nagkakaroon si Isabela ng mga bangungot. Nagigising siya na umiiyak, tinatawag ang kanyang mom. At hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Hindi ko maaaring sabihin sa kanya na nasa kulungan ang kanyang mom, na pinatay ng kanyang mom ang kanyang dad, na hindi talaga ang kanyang mom ang kanyang mom. Niyakap ko lang siya. Kinantahan ko siya ng mga awit. Sinabi ko sa kanya na ligtas siya, na palagi ko siyang aalagaan. Unti-unti, ang mga bangungot ay naging mas madalang. Nagsimulang ngumiti si Isabela ng mas madalas, naglalaro, nagiging isang normal na bata. Nagbigay iyon sa akin ng pag-asa. Patuloy akong inu-update ni Detective Reyes tungkol sa kaso. Pumayag si Hugo sa isang plea deal sa prosekusyon. I-testify siya laban kay Rosalyn bilang kapalit ng mas maikling sentensya, 20 taon sa halip na life in prison. Nagagalit ako na binigyan siya ng leniency, ngunit naunawaan ko na ang kanyang testimony ay mahalaga. Si Rosalyn, sa kabilang banda, ay tumangging umamin ng pagkakasala. Nagtalo ang kanyang abogado na ang lahat ng ebidensya ay circumstantial, na walang direktang patunay na ginawa niya ang mga pagpatay, na nagsisinungaling si Hugo upang iligtas ang sarili niya. Ngunit ang prosekusyon ay may isang matibay na kaso. Ang telepono na may mga mensahe, ang mga larawan, ang mga video, ang mga bank transfers, ang testimony ni Hugo, ang forensic evidence mula sa pangalawang autopsy ni Mateo. Ang lahat ay tumuturo kay Rosalyn. Ang paglilitis ay naka-schedule 3 buwan pagkatapos. Isang hapon, habang natutulog si Isabela, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag. Si Detective Reyes iyon. Ginang Elena, kailangan kong pumunta kayo sa presinto. Mayroon kayong kailangang makita. Ang kanyang boses ay tila seryoso, mas seryoso kaysa sa dati. Anong nangyari? Tanong ko nang may mabilis na tibok ng puso. Mas gusto kong ipaliwanag iyon sa inyo ng personal. Maaari ba kayong pumunta ngayong hapon? Pumayag ako. Hiniling ko kay Gloria na bantayan si Isabela at nagtungo ako sa presinto. Naghihintay sa akin ang detective sa kanyang opisina. Mayroon siyang isang folder sa kanyang mesa. Pakiusap, umupo kayo, umupo ako. Binuksan niya ang folder. Kinuha niya ang ilang larawan. Ito ay mga imahe ng mga crime scenes. Ang isa ay ng lote kung saan nila natagpuan si Lydia. Ang isa pa ay ng hagdanan kung saan namatay si Mateo. Naaalala niyo na sinabi ko sa inyo na iniimbestigahan namin ang biolohikal na ama ni Isabela? Tumango ako. Oo, sinabi mo na walang record. Tumango ang detective. Tama. Hinding-hindi inilagay ni Lydia ang pangalan ng ama sa birth certificate. Ngunit nagpatuloy kami sa pag-iimbestiga. Kinausap namin ang mga dating kasamahan sa trabaho ni Lydia, mga kaibigan, mga kapitbahay, at may nakita kaming kawili-wili. Ilang saksi ang nagbanggit na may karelasyon si Lydia, isang lalaking nagtatrabaho sa ospital, ang parehong ospital kung saan nagtrabaho sina Mateo at Rosalyn. Kinuyom ang aking tiyan. Sino siya? Kinuha ng detective ang isa pang larawan. Ito ay isang hospital ID badge. Isang lalaking humigit kumulang, 30 taong gulang, maitim na buhok, mapusyaw na mata. At pagkatapos ay nakita ko iyon. Ang pagkakahawig, nakakagambala. Ang lalaking iyon, sabi ng detective, ay nagngangalang Adrian Santos. Siya ay isang lab technician at ayon sa ilang testimony, may relasyon sila ni Lydia. Nasaan siya ngayon, tanong ko? Tumingin sa ibaba ang detective. Namatay siya 3 at 1 to 2 taon na ang nakakaraan, 6 na buwan pagkatapos ng pagkawala ni Lydia. Nakaramdam ako ng lamig. Paano siya namatay? Tiningnan ako ng detective ng diretso. Aksidente sa sasakyan.
Nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan sa isang highway. Nahulog sa isang bangin, namatay agad. Isa pang aksidente, bulong ko. Tumango ang detective. Eksakto. At hulaan ninyo kung sino ang nag-ulat ng aksidente? Sino ang unang dumating sa eksena? Hindi ko na kailangan siyang magsabi. Alam ko na, Rosalyn. Inilagay ng detective ang isa pang larawan sa mesa. Naka-duty si Rosalyn ng gabing iyon. Sinabi niya na pauwi na siya nang makita niya ang sasakyan ni Adrian na umalis sa kalsada. Tumawag siya sa emergency services, ngunit nang dumating sila, patay na si Adrian. Naniniwala kami na pinatay din niya siya. Huminga ng malalim ang detective, wala kaming patunay. Ang kaso ay isinara bilang aksidente. Ngunit ngayon, sa lahat ng alam namin, ire-reopen namin ang investigasyon. Masyadong maraming coincidences. Una, nawala si Lydia. Pagkatapos ay namatay si Adrian. Pagkatapos ay namatay si Mateo. Lahat ay konektado sa ilang paraan. Lahat ay patay sa mga pangyayari na maaaring minanipula ni Rosalyn. Nanginginig ang aking mga kamay. Ilang tao ang pinatay niya? Ilang buhay ang sinira niya? Isinara ng detective ang folder. Hindi ko pa alam, ngunit aalamin namin. Ire-review ko ang bawat kaso, bawat kahina-hinalang pagkamatay na konektado kay Rosalyn sa nakaraang 10 taon. Kung may mas maraming biktima, mahahanap namin sila. Umalis ako sa presinto sa kalagayan ng shock. Hindi lang mamamatay tao si Rosalyn. Siya ay isang serial killer, detalyado, nagkakalkula. Inalis niya ang sino mang humahadlang sa kanyang daan. Si Lydia dahil may sanggol siya na gusto ni Rosalyn. Si Adrian dahil siya ang ama ng sanggol at maaaring mag-claim sa kanya. Si Mateo dahil mayroon siyang pera na kailangan niya. Bumalik ako sa bahay, naghihintay sa akin si Gloria sa living room. Anong nangyari? Mukha kang maputla. Sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol kay Adrian, tungkol sa posibilidad ng mas maraming biktima. Inilagay ni Gloria ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang bibig. Diyos ko, mas masahol pa sa inaakala natin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nagpuyat ako. Iniisip ang lahat ng mga biktima ni Rosalyn, tungkol kay Lydia, tungkol kay Adrian, tungkol kay Mateo, tungkol sa kung gaano karaming iba pang tao ang maaaring naging biktima niya, tungkol sa kung gaano karaming sakit ang sanhi niya, at tungkol sa kung gaano ako kabulag, napakalapit sa kanya ng maraming taon nang hindi nakikita kung sino siya. Kinabukasan ng umaga, lumabas si Detective Reyes sa aking bahay ng walang abiso. Mayroon siyang mas maraming balita. May nakita pa kaming iba. Tiningnan namin ang mga medical records sa ospital kung saan nagtrabaho si Rosalyn. Mayroong 3 kahina-hinalang pagkamatay ng mga pasyente na nasa kanyang pangangalaga sa nakaraang 4 na taon. Lahat ay matatanda. Lahat ay namatay dahil sa cardiac arrest. Noong panahong iyon, walang naghinala. Iyon ay ini-attribute sa mga komplikasyon ng katandaan. Ngunit ngayon ay ine-exhume namin ang mga katawan, naghahanap ng mga bakas ng gamot na maaaring nagdulot ng mga arrest. Nahilo ako. Sinasabi mo ba na pinatay ni Rosalyn ang sarili niyang mga pasyente? Tumango ang detective. Ito ay isang posibilidad. Kung kinumpirma ng mga pagsusuri na sila ay nalason, kung gayon, 6 na biktima ang pinag-uusapan natin, posibleng mas marami pa. Bakit niya gagawin iyon? Ano ang makukuha niya sa pagpatay sa mga matatanda na iyon? Kinuha ng detective ang isa pang folder, pera. Palagi itong tungkol sa pera. 2 sa mga pasyenteng iyon ang nagbago ng kanilang will bago sila namatay. Nag-iwan sila ng malaking donasyon sa ospital. Napakabait ni Rosalyn sa kanila, napakamapag-alaga. Nakuha niya ang kanilang tiwala. At pagkatapos, misteryosong nawala ang pera mula sa mga donasyong iyon. Hindi iyon umabot sa ospital. Iyon ay inilihis sa mga phantom bank accounts. Sinusubaybayan namin ang mga accounts na iyon at lahat ng ito ay may koneksyon kay Rosalyn o kay Hugo. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Nagtayo si Rosalyn ng isang criminal empire. Pumatay siya, nagnakaw, nagsinungaling, at lahat ay may perpektong ngiti at eleganteng damit. Walang sino mang naghinala. Walang sino man hanggang sa nakita ko ang telepono na iyon. May isa pa, sabi ng detective.
Mas nakikipagtulungan si Hugo kaysa sa inaasahan. Sabi niya nagtago si Rosalyn ng mga dokumento, ebidensya na itinago niya bilang insurance kung sakaling ipagtaksil siya ni Hugo. Gusto niyang magkaroon ng isang bagay na ipantatakot kay Hugo. Anong klaseng mga dokumento? Yumuko ang detective. Mga bank records, mga contracts, maging mga video. Sabi ni Hugo ni-record siya ni Rosalyn na tumutulong sa pagpatay kay Mateo, na nakatago sa isang lugar ang mga recording na iyon. Saan? Umiling ang detective. Sabi ni Hugo, hindi niya alam na hinding-hindi sinabi sa kanya ni Rosalyn, ngunit sa tingin niya, maaaring nasa bahay ni Rosalyn, sa isang taguan na siya lang ang nakakaalam. Mabilis na nagtrabaho ang aking isip. Kailangan namin ang mga dokumento na iyon. Kung mayroon man, maaari nilang isara ang kaso laban sa kanya. Tumango ang detective. Mayroon na kaming search warrant. Hahanapin namin ang bahay mula sa itaas hanggang sa ibaba. Bawat kanto, bawat dingding hanggang sa makita namin ang hinahanap namin. Nang hapong iyon, isang pangkat ng mga pulis ang pumasok sa bahay ni Rosalyn. Sumama ako sa kanila. Gusto kong nandoon ako. Gusto kong makita silang lansagin ang kanyang perpektong buhay piraso-piraso. Hinanap nila ang lahat. Ang mga drawer, ang mga closet, tinaas nila ang mga rugs. Kumatok sila sa mga dingding naghahanap ng mga nakatagong kompartamento. At pagkatapos ng 4 na oras, sumigaw ang isa sa mga officer mula sa basement, may nakita ako. Tumakbo kami pababa. Inusog ng officer ang isang lumang bookshelf. Sa likod nito ay isang safe na itinayo sa dingding, maliit, maingat. Kailangan nating buksan iyon, sabi ng detective. Nagdala sila ng isang espesyalista. Binuksan niya ang safe sa loob ng 20 minuto at sa loob nito nakita namin ang isang kayamanan ng ebidensya. Mayroong mga external hard drives, USB drives, mga folder na may mga dokumento, printed photos. Ang lahat ay detalyadong nakaayos, bawat file ay may label, bawat dokumento ay nasa lugar nito. Ito ay ang personal na archive ni Rosalyn, ang kanyang record ng mga krimen. Para bang gusto niyang alalahanin ang lahat, sabi ng detective habang sinusuri ang mga dokumento, na para bang ipinagmamalaki niya ang ginawa niya. Kabilang sa mga file ay may mga video. Mga video ni na Rosalyn at Hugo na nagpaplano ng pagpatay kay Mateo. Mga video ni Rosalyn na umaamin ng lahat sa kamera na para bang dinodokumento niya ang kanyang mga krimen para sa hinaharap. Sa isa sa mga video, diretsyong nagsalita si Rosalyn sa kamera. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Kung may nanonood nito, ibig sabihin nagkamali ako, na nahuli ako. Ngunit gusto kong malaman ninyo na hinding-hindi ako nagsisisi sa anuman. Ginawa ko ang kailangan kong gawin. Inalis ko ang mga hadlang. Kinuha ko ang nararapat sa akin. Mahina si Mateo. Si Lydia ay isang paraan para sa isang dulo. Si Adrian ay isang panganib. Ang mga matatanda ay mga oportunidad. Wala akong nararamdamang pagsisisi. Ginawa ko lang ang hindi nagkaroon ng tapang ang iba na gawin. Nagwakas ang video. Pinatay ng detective ang screen. Sa ganito, sarado na ang kanyang kaso. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Nagsimula ang paglilitis 2 buwan pagkatapos. Ang courtroom ay puno. Mga mamamahayag, mga mausisa, mga miyembro ng pamilya ng mga biktima na iniwan ni Rosalyn. Nasa harap ako ng hilera. Gusto ko siyang tingnan sa mata. Gusto kong malaman niya na hindi siya nagwagi, na lumabas ang katotohanan. Pumasok si Rosalyn na nakapusas. Nakasuot siya ng maitim na kulay abong suit. Ang kanyang buhok ay nakatali, walang makeup. Mukha siyang iba, mas maliit, mas totoo. Hindi na siya ang perpektong babae na kilala ng lahat. Isa lang siyang kriminal na humaharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa isang segundo, may nakita ako sa kanyang mga mata. Hindi iyon pagsisisi. Galit iyon. Galit dahil nahuli siya. Dahil gumuho ang kanyang perpektong plano. Tumingin siya palayo. Umupo siya sa tabi ng kanyang abogado at nagsimula ang paglilitis. Ang prosecutor ay isang babaeng nasa 40s, matigas, diretso. Ipinakita niya ang kaso ng may katumpakan.
Ipinakita niya ang mga larawan, ang mga mensahe mula sa telepono, ang mga video mula sa safe, ang mga forensic testimonies. Ang bawat piraso ng ebidensya ay parang isang pako sa kabaong ni Rosalyn. Nag-testify si Hugo. Pumasok siya sa courtroom na nakakadena. Mukha siyang sirang-sira, payat. Nagsimula siyang magsalita nang may nanginginig na boses. Nagkuwento siya kung paano siya inakit ni Rosalyn, kung paano niya iminungkahi ang plano, kung paano silang dalawa ay naghintay hanggang mag-isa lang si Mateo. Hinawakan ko ang kanyang mga braso, umamin si Hugo. Itinulak siya ni Rosalyn. Nakita ko siyang nahulog sa hagdan. Narinig ko ang pagbagsak ng kanyang ulo sa sahig. At wala akong ginawa. Tumayo lang ako roon habang tumatawag siya sa emergency services, nagpepeke ng takot. Tumulo ang luha sa aking mukha. Ang marinig ang mga detalye ng pagkamatay ng aking anak ay nakakasira ng puso, ngunit kailangan kong marinig iyon. Kailangan kong malaman kung ano mismo ang ginawa nila sa kanya. Nagpatuloy si Hugo sa pagsasalita. Nag-usap siya tungkol kay Lydia, tungkol sa kung paano humingi ng tulong si Rosalyn upang alisin siya. Binigyan siya ni Rosalyn ng isang bagay, isang droga. Nawalan ng malay si Lydia. Dinala ko siya sa lote. Tinamaan ni Rosalyn ang kanyang ulo ng bato. Pagkatapos ay inilibing namin siya. Ang lahat ay umabot ng mas mababa sa isang oras. Ang courtroom ay nasa ganap na katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kolektibong paghinga. Natakot ang mga tao. Nag-usap din si Hugo tungkol kay Adrian. Sinundan siya ni Rosalyn ng gabing iyon. Naghintay siya hanggang sa makarating ito sa isang liblib na kalsada. Sinagasaan niya ito gamit ang sarili niyang sasakyan. Itinulak niya ito papalabas ng kalsada. Pagkatapos ay inulat niya ang aksidente na para bang dumaan lang siya. Walang naghinala. Sinubukan ng abogado ni Rosalyn na siraan si Hugo. Nagsisinungaling ka upang mabawasan ang iyong sentensya. Sinasabi mo sa aking kliyente ang lahat upang iligtas ang sarili mo. Ngunit hindi bumawi si Hugo. Hindi ako nagsisinungaling. Kailangan kong mamuhay kasama ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay ang magsabi ng katotohanan. Pagkatapos ay dumating ang mga forensic experts. Ipinaliwanag nila ang mga resulta ng mga autopsies, ang mga marka sa mga pulso ni Mateo, ang uri ng trauma na dinanas ni Lydia, ang mga gamot na natagpuan sa mga katawan ng mga matatandang pasyente sa ospital. Kinumpirma ng lahat ang bersyon ni Hugo. Pagkatapos ay nag-testify ang mga dating kasamahan sa trabaho, ang mga pasyente na nakaligtas, ang mga kapitbahay na nakakita ng mga kakaibang bagay. Ang bawat testimony ay nagdagdag ng isa pang patong sa kwento, isa pang patunay ng kasamaan ni Rosalyn. Tumagal ng 3 linggo ang paglilitis. Sa wakas, dumating ang oras para sa mga huling argumento. Tumayo ang prosecutor sa harap ng jury. Si Rosalyn ay hindi isang taong nagkamali. Hindi siya isang taong kumilos ng padalos-dalos. Siya ay isang maninila, nagkakalkula, malamig. Pumatay siya ng hindi bababa sa 6 na tao, baka mas marami pa. At ginawa niya iyon ng walang pagsisisi. Sinira niya ang mga pamilya. Sinira niya ang mga buhay. Magnanakaw siya ng sanggol mula sa kanyang tunay na ina. Pinatay niya ang sarili niyang asawa at lahat ay para sa pera, para sa ambisyon. Dahil naniniwala siya na nararapat siya ng mas marami kaysa sa binigay sa kanya. Hindi siya nararapat sa habag. Nararapat siya sa katarungan. Nararapat siyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabayad sa ginawa niya. Sinubukan ng abogado ni Rosalyn na lumikha ng pagdududa. Ang ebidensya ay circumstantial. Ang aking kliyente ay biktima ng isang kampanya laban sa kanya. Si Hugo Manalo ang tunay na may sala. Ginagamit niya si Rosalyn bilang scapegoat. Hindi ninyo maaaring hatulan ng isang tao batay sa mga salita ng isang umamin na kriminal, ngunit hindi iyon gumana. Nag-deliberate ang jury sa loob ng X na oras. Nang bumalik sila, ang tensyon sa kwarto ay nararamdaman. Hiniling ng hukom ang verdict. Tumayo ang jury foreman. Sa kaso ng pagpatay kay Mateo Santos, nakita namin ang nasasakdal na may sala.
Sa kaso ng pagpatay kay Lydia Torres, nakita namin ang nasasakdal na may sala. Sa kaso ng pagpatay kay Adrian Wells, nakita namin ang nasasakdal na may sala. Sa mga kaso ng 3 matatandang pasyente sa ospital, nakita namin ang nasasakdal na may sala. May sala sa lahat ng bilang. Tiningnan ko si Rosalyn. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Umupo lang siya roon na para bang walang halaga sa kanya ang lahat ng ito. Na para bang tinanggap niya ang kanyang kapalaran noon pa. Nagsalita ang hukom. Si Rosalyn Wilson ay natagpuang may sala sa 6 na bilang ng first-degree murder. Sinasentensyahan ko siya ng 6 na magkakasunod na life sentences nang walang posibilidad ng parol. Ang courtroom ay sumabog sa bulong-bulungan. Naisara ko lang ang aking mga mata. Iyon na ang katapusan. Hinding-hindi na aalis si Rosalyn sa kulungan. Hinding-hindi na siya sasaktan ng sino man ulit. Naibigay na ang katarungan. Ngunit wala akong naramdamang kagalakan. Tanging isang malalim na kawalan dahil walang magbabalik kay Mateo sa lahat ng ito. Pagkatapos ng paglilitis, lumapit si Detective Reyes. Katarungan, sabi niya ng simple. Tumango ako. Oo, ngunit sa anong halaga? Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Iniligtas ninyo si Isabela. Iyon ang mahalaga. Binigyan ninyo siya ng pagkakataon na magkaroon ng normal na buhay, isang buhay ng walang kasinungalingan. Tama siya, si Isabela ang mahalaga ngayon. Siya ang aking dahilan upang magpatuloy. Bumalik ako sa bahay, naghihintay sa akin si Gloria kasama si Isabela. Naglalaro ang aking apo ng kanyang mga manika. Nang makita niya ako, tumakbo siya papalapit sa akin. Lola, san ka galing? May mahalaga akong ginawa, mahal ko. Pero tapos na ako ngayon. Nandito na ako kasama ka. Niyakap ko siya ng mahigpit. Amoy cookies at kaligayahan siya. Siya ang lahat ng kailangan ko. Ang mga sumusunod na araw ay mas kalmado. Nagsimulang humupa ang media circus. Naghanap ang mga tao ng ibang mga kwento upang sabihin. Nag-focus ako kay Isabela sa pagbibigay sa kanya ng pagkabata na nararapat sa kanya. Dinala ko siya sa parke. Nagbasa kami ng mga kwento bago matulog. Naghurno kami ng mga cookies ng magkasama. Unti-unti, nagsimula siyang tawagin akong mom. Sa simula, nagulat ako. Pagkatapos, napagtanto ko na natural yon. Ako lang ang nag-iisang maternal figure na mayroon siya ngayon. Ayos lang ba na tawagin kitang mom? Tanong niya sa akin isang gabi. Park na taong gulang na siya noon. Nakahiga siya sa kanyang kama. Hinihimas ko ang kanyang buhok. Siyempre, mahal ko, maaari mo akong tawagin sa anumang nagpapadama sa iyo ng komportable. Ngumiti siya. Mom, Lola. Tumawa ako. Mom, Lola. Tumango siya. Dahil ikaw ang lola ko, pero parang ikaw rin ang mom ko. Ang aking puso ay natunaw. Gusto ko iyon, Mom, Lola, perpekto ang tunog. Hinalikan ko siya sa noo. Ngayon, matulog ka na. Bukas, pupunta tayo sa zoo. Lumipas ang mga buwan. Naging taon. Lumaki si Isabela. Nagsimula siya sa elementary school. Nagkaroon siya ng mga kaibigan. Natuto siyang magbasa, magsulat. Siya ay isang matalinong bata, puno ng buhay. Minsan nakikita ko si Mateo sa kanyang mga kilos, sa kanyang ngiti, at nagbigay iyon sa akin ng kapayapaan. Patuloy pa rin si Gloria na aking confidant, ang aking suporta. Naghapunan kami ng magkasama bawat linggo. Nag-uusap kami tungkol sa lahat, tungkol kay Isabela, tungkol sa buhay, tungkol sa kung paano namin nalampasan ang lahat ng iyon. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, sasabihin niya sa akin. Iniligtas mo ang bata na yon. Binigyan mo siya ng kinabukasan. Isang araw ng 7 taong gulang na si Isabela, nagtanong siya sa akin ng isang tanong na kinatakutan ko. Mom, Lola, nasaan ang isa ko pang mom? Ang nagdala sa akin sa kanyang tiyan. Huminga ako ng malalim. Alam kong darating ang sandaling ito. Inihanda ko na ang sasabihin. Ang pangalan ng iyong mom ay Lydia. Siya ay isang napakatapang na babae. Mahal na mahal ka niya. Bakit wala siya rito? Tiningnan ako ni Isabela nang may inosenteng mga mata na iyon. Dahil kailangan niyang pumunta sa langit. Ngunit bago siya umalis, hiniling niya sa akin na alagaan ka.
na ibigay sa iyo ang lahat ng pagmamahal na hindi niya maibigay sa iyo. Hindi iyon ganap na kasinungalingan. Sa aking puso, naniniwala ako na gugustuhin ni Lydia na alagaan ko ang kanyang anak. At ang tatay ko? Isa pang mahirap na tanong. Ang iyong tatay ay nasa langit din. Ang pangalan niya ay Mateo. Siya ang aking anak at mamahalin ka sana niya ng buong puso. Nag-isip si Isabela sandali. Kung gayon, ikaw ang tunay kong lola mula sa tatay ko. Tumango ako. Oo, mahal ko. Ikaw ang tunay mong lola. Ngumiti siya. Gusto ko yon dahil konektado tayo sa pamamagitan ng puso. Niyakap ko siya. Eksakto, sa pamamagitan ng puso. Nagpa siya kung huwag sabihin sa kanya ang tungkol kay Rosalyn. Hindi pa. Baka kapag mas matanda na siya, kapag kaya na niyang maunawaan. Mga taon pagkatapos, nang naging 16 taong gulang si Isabela, sinabi ko sa kanya ang buong katotohanan. Nararapat siya doon. Umiyak kami ng magkasama. Nagtanong siya. Ipinroseso niya ang impormasyon. Mahirap iyon. Ngunit sa huli, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Salamat sa pagliligtas sa akin, sa pagbibigay sa akin ng buhay. Iniligtas mo rin ako, sagot ko. Binigyan mo ako ng dahilan upang magpatuloy pagkatapos mawala ang iyong tatay. Niyakap namin ang isa't isa at alam kong nagpagaling kami ng magkasama. Nasa kabila ng lahat ng sakit, lahat ng kadiliman, nakita namin ang liwanag. Ang balabal na sanhi ng lahat ay nakaimbak pa rin sa aking closet. Nilabahan ko yon, inayos. Minsan, kinukuha ko yon, titingnan ko yon. Naalala ko kung paano nagbunyag ng napakaraming lihim ang isang maliit na bagay, kung paano ito ang naging catalyst para sa pagtuklas ng katotohanan. Ngayon, 21 na taong gulang na si Isabela. Nag-aaral siya ng medisina sa kolehiyo. Gusto niyang maging isang pediatrician. Sabi niya, gusto niyang tumulong sa mga bata tulad niya. Mga bata na dumaan sa mahihirap na sitwasyon, na nangangailangan ng isang taong nakakaintindi sa kanila. Sobrang ipinagmamalaki ko ang babaeng naging siya. Minsan nagtataka ako kung ano ang nangyari kung hindi ko nakita si Rosalyn na itinapon ang balabal na iyon sa basurahan. Kung hindi ko iyon iniligtas, kung hindi ko nakita ang telepono, malaya pa rin si Rosalyn. Baka mas marami pa siyang napatay. Lalaki si Isabela sa ilalim ng pangangalaga ng isang mamamatay tao. Ngunit may iba pang plano ang kapalaran. Nang hapong iyon ng Oktubre, 20 na taon na ang nakakaraan ngayon, may nagtulak sa akin na kumilos. Isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Baka si Mateo iyon. Baka si Lydia na gumagabay sa akin mula sa kung nasaan man sila, sinisigurado na ligtas ang kanilang anak na babae. Si Gloria ay nananatiling aking pinakamatalik na kaibigan. 83 taong gulang na siya ngayon. Ako ay 87. Nagkikita kami bawat hapon para sa tsaa. Nag-uusap kami tungkol sa lumang panahon, tungkol sa kung paano namin nalampasan ang bangungot na iyon, tungkol sa kung paano kami nagtayo ng isang bagong buhay pagkatapos ng takot. Iniisip mo pa ba siya? Tanong sa akin ni Gloria isang hapon. Alam kong tinutukoy niya si Rosalyn. Minsan, umamin ako, nagtataka ako kung may naramdaman ba siya, anumang pagsisisi, anumang kasalanan. Umiling si Gloria. Ang mga tao na tulad niya ay hindi nakakaramdam. Nagkakalkula lang sila. Kumukuha lang sila. Tama siya. Hinding-hindi nagpakita si Rosalyn ng pagsisisi, kahit nasa kulungan. Ayon sa sinabi sa akin ni Detective Reyes noon, iginigiit pa rin niya na wala siyang ginawang masama, na kinuha lang niya ang nararapat sa kanya, na may utang sa kanya ang mundo ng mas marami kaysa sa ibinigay nito sa kanya. Si Hugo, sa kabilang banda, ay nagpakita ng pagsisisi. Sumulat siya ng mga liham, humihingi ng tawad sa mga pamilya ng biktima, sa akin. Hinding-hindi ako sumagot. Hindi ko maaaring patawarin ang isang taong tumulong sa pagpatay sa aking anak. Ngunit hindi bababa sa nagkaroon siya ng desensya na aminin ang kanyang kasalanan, na subukang bayaran ang kanyang mga kasalanan. Namatay siya sa kulungan, memo taon na ang nakakaraan, isang atake sa puso. Memong 23 taong gulang pa lang siya. Nang malaman ko, wala akong naramdaman. Hindi ginhawa o kalungkutan, tanging kawalang interes.
Iyon ay isang saradong kabanata sa isang kwento na mas gusto kong kalimutan. Buhay pa rin si Rosalyn, naglilingkod sa kanyang 6 na magkakasunod na life sentences sa isang maximum security prison. Minsan, tinanong ako ni Isabela kung gusto ko siyang bisitahin upang makita ang babaeng pumatay sa kanyang ama, ang nagnakaw ng kanyang pagkabata. Diretso akong tumanggi. Hindi ko kailangang makita siya. Hindi ko kailangan ang kanyang paliwanag. Ang kailangan ko lang malaman ay nasaan siya, kung saan siya nararapat, nagbabayad sa ginawa niya. Iginagalang ni Isabela ang aking desisyon. Wala rin siyang interes na makilala si Rosalyn. Para sa kanya, ang babaeng iyon ay isang multo ng nakaraan, isang taong umiral lamang sa mga kwento, sa mga babala tungkol sa kung ano ang kaya ng kasamaan ng tao. Ang kanyang tunay na pamilya ay ako, si Gloria. Ang mga kaibigan na nakuha niya, ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ilang buwan na ang nakakaraan, may dinala sa akin si Isabela. Isang regalo na nakabalot sa lavender na papel. Buksan mo, sabi niya sa akin nang may ngiti. Maingat kong inalis ang balot ng pakete. Sa loob ay may isang balabal, bago, hinabi ng kamay, mint green ang kulay, eksaktong katulad ng ginawa ko noon. Ako mismo ang gumawa niyan, sabi ni Isabela. Natuto akong maghabi. Gusto kong i-recreate ang balabal na nag-ugnay sa atin, ang nagligtas sa aking buhay. Tumulo ang luha sa aking mukha. Niyakap ko siya ng mahigpit. Perpekto ito. Ito ang pinakamagandang bagay na ibinigay sa akin ng sinuman. Nang gabing iyon, inilatag ko ang bagong balabal sa aking kama. Sa tabi nito, kinuha ko ang lumang balabal mula sa closet. Ang itinago ko sa lahat ng mga taong ito. Inikumpara ko sila. Halos magkapareho sila. Ngunit ang bagong ito ay walang nakatagong lihim. Wala itong sakit na nakatahi sa mga fibers nito. Tanging pagmamahal lang ang mayroon nito. Purong pagmamahal mula sa isang apo para sa kanyang lola. Alam mo, sabi sa akin ni Isabela habang naghahapunan kami. Iniisip ko si Lydia, ang biological kong mom. Sana nakilala ko siya. Kinuha ko ang kanyang kamay. Ako rin. Mula sa aking nakalap, siya ay isang mabuting tao, matapang, malakas. Nag-iisa siya at takot, ngunit mahal niya ang kanyang sanggol. Mahal ka niya. Sa tingin mo ipagmamalaki niya ako? Tanong ni Isabela nang may nanginginig na boses. Sigurado ako, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ipagmamalaki niya ng labis ang babaeng ikaw, ang iyong mga nagawa, ang iyong mabait na puso. Naniniwala ako na mula sa kung nasaan man siya, binabantayan ka niya. Pinoprotektahan ka niya, tulad ng iyong tatay, si Mateo. Ngumiti si Isabela sa pagitan ng luha. At ikaw ba, ma'am? Lola? Ipinagmamalaki mo ba ako? Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon na nagpapaalala sa akin ng husto sa aking anak. Higit pa sa ipinagmamalaki. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa rin ako. Ang dahilan kung bakit sulit ang bawat araw. Iniligtas mo ako tulad ng pagliligtas ko sa iyo. Nang gabing iyon, bago matulog, hinawakan ko ang parehong balabal, ang luma at ang bago. Inisip ko ang buong paglalakbay, ang sakit, ang mga pagkawala, ang mga lihim na natuklasan ko, ang katarungan na nakamit ko, at ang pagmamahal na nakita ko sa gitna ng kadiliman. Ang lumang balabal ay naging aking gabay, ang aking mapa sa katotohanan. Naglaman iyon ng lihim na naglantad ng isang halimaw, na nagligtas ng isang inosenteng bata, na nagdala ng katarungan para sa mga patay. Higit pa iyon sa isang simpleng balabal. Ito ay isang simbolo ng katotohanan, ng katatagan, ng pagmamahal ng ina. At ngayon, ang bagong balabal ay kumakatawan sa kinabukasan. Isang kinabukasan ng walang kasinungalingan, walang sakit, walang madilim na lihim. Ito ang pangako na magkakaroon si Isabela ng buhay na nararapat sa kanya. Puno ng pagmamahal, mga oportunidad, pag-asa. 2 balabal, 2 kwento, isang pamilya. Tumayo ako mula sa kama. Nagtungo ako sa kwarto ni Isabela. Tulog siya, humihinga ng mahina. Lumapit ako. Hinihimas ko ang kanyang buhok. Hinalikan ko siya sa noo. Mahal kita, anak ko. Ang aking dahilan upang mabuhay. May ibinulong siya sa kanyang pagtulog.
Hindi ko naintindihan kung ano, ngunit nakangiti siya. Sapat na iyon. Bumalik ako sa aking kwarto. Humiga ako. Isinara ko ang aking mga mata at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala akong mga bangungot. Hindi ako napanaginip kay Rosalyn o kay Mateo na nahuhulog sa hagdan o kay Lydia na sumisigaw. Napanaginip ako ng kapayapaan, ng isang hardin na puno ng mga bulaklak, ni Isabela na tumatawa ng kinabukasan. Nang magising ako kinabukasan ng umaga, pumapasok ang araw sa aking bintana. Gising na si Isabela, naghahanda ng agahan, amoy kape at toast. Magandang umaga, Mom, Lola, bati niya sa akin. Magandang umaga, mahal ko. Umupo ako sa mesa. Pinanood ko siyang gumalaw sa paligid ng kusina. Napakapuno ng buhay, napakalakas, napakaiba sa takot na bata na iniligtas ko noon. Lumaki siya. Naging isang taong hindi kapani-paniwala. At nagkaroon ako ng pribilehiyo na makita iyon, na maging bahagi ng kanyang kwento, na tulungan siyang magsulat ng ibang katapusan kaysa sa plinano ni Rosalyn. Ano ang iniisip mo? Tanong sa akin ni Isabela habang sinasalinan ako ng kape. Ngumiti ako. Kung gaano ako kaswerte na mayroon ako, na nakita ko ang balabal na iyon ng araw na iyon. Umupo si Isabela sa tapat ko. Iniisip ko rin iyon. Kung paano nagbago ang lahat ang isang simpleng bagay. Iniligtas niya ang aking buhay. Hindi ang balabal, sabi ko sa kanya. Ikaw iyon, ang iyong pag-iral, ang pagmamahal na naramdaman ng iyong tatay para sa iyo. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas upang hanapin ang katotohanan, upang hinding-hindi sumuko. Nag-agahan kami ng magkasama. Nag-usap kami tungkol sa kanyang mga plano, tungkol sa kolehiyo, tungkol sa kanyang mga pangarap. At naramdaman ko na nandoon si Mateo kasama namin, ipinagmamalaki, masaya. Nang hapong iyon, nagpasya akong gawin ang isang bagay na ipinagpaliban ko sa loob ng maraming taon. Pumunta ako sa sementeryo sa mga libingan ni na Mateo at Lydia. Nasa magkaibang seksyon sila, ngunit binisita ko ang pareho. Nagdala ako ng mga bulaklak, lilacs para kay Mateo, puting roses para kay Lydia. Lumuhod ako sa harap ng libingan ng aking anak. Hello, mahal ko, ayos si Isabela. Lumalaki siya na maganda, malakas, matalino. Alam kong ipagmamalaki mo siya. Ginagawa ko ang aking makakaya, sinusubukang maging para sa kanya kung ano ang magiging ikaw. Namimiss kita bawat araw, ngunit nagpapatuloy ako para sa kanya, para sa iyo. Pagkatapos ay nagtungo ako sa libingan ni Lydia. Mas simple iyon. Mas kaunting bulaklak, mas kaunting bisita. Hello Lydia, hindi tayo nagkakilala, ngunit inaalagaan ko ang iyong anak na babae. Mahal ko siya na para bang siya ang sarili ko. Siya ay kahanga-hanga. Minana niya ang iyong lakas, ang iyong tapang. Gusto kong malaman mo na ligtas siya, na masaya siya, na hinding-hindi siya kukulangin sa pagmamahal. Mahinang umihip ang hangin. Ginalaw nito ang mga dahon ng kalapit na puno. Nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan, na para bang nagpapasalamat sila pareho sa akin, na para bang alam nila na tinupad ko ang aking pangako, na pinrotektahan ko si Isabela, na binigyan ko siya ng buhay na nararapat sa kanya. Bumalik ako sa bahay nang nagsisimula ng lumubog ang araw. Naghihintay sa akin si Isabela na handa na ang hapunan. Kumain kami ng magkasama, tumawa kami, nagkwento kami. At nang dumating ang oras para matulog, nagtungo ako sa aking kwarto. Kinuha ko ang bagong balabal, ang ibinigay sa akin ni Isabela. Binalot ko ang aking sarili dito at habang isinasara ko ang aking mga mata, inisip ko ang lahat ng kinakatawan ng simpleng balabal na iyon. Ang luma ay nagtago ng mga lihim. Naglantad iyon ng mga kasinungalingan. Nagdala iyon ng katarungan. Ang bago ay nagtago ng mga pangako, mga pag-asa, walang kondisyon na pagmamahal. Pareho silang bahagi ng aming kwento, ng aming paglalakbay. At habang tinitingnan ko ang mga bituin sa pamamagitan ng aking bintana, naunawaan ko ang isang bagay na malalim, na hinding-hindi nakakalimot ang tubig, na palaging nakakahanap ng paraan upang lumabas ang mga lihim.
na ang katotohanan, kahit na masakit, ay palaging mas mahusay kaysa sa isang kasinungalingan, at na ang pagmamahal, tunay na pagmamahal, ay nakakaligtas sa anumang kadiliman. Ang balabal ay naging simula, ngunit si Isabela ang katapusan, ang masayang katapusan na hinding-hindi namin inaasahan, ang himala na ipinanganak mula sa trahedya. At habang natutulog ako, bumulong ako ng huling panalangin para kay Mateo, para kay Lydia, para kay Adrian, para sa lahat ng mga biktima ni Rosalyn. Magpahinga na kayo ng payapa. Ang inyong sakripisyo ay hindi nasayang. Nabubuhay si Isabela. Namumukadkad si Isabela.